Kabilang sa mayaman na pamilya si Harry. Ang angkan nila ay kilalang angkan sa probinsya ng Ilocos noong araw. At hanggang sa magbinata siya ay patuloy na namamayagpag ang pangalan ng kanilang pamilya. Nung una, buong akala ni Harry ay nanggagaling sa malinis ang yaman ng kanyang ama. Pero kalaunan, matutuklasan niya na ang kanyang ama pala ay isa sa mga nagpapakalat ng droga sa kanilang probinsya. Magagalit sa kanya ang ama niya nang subukan niyang pagsabihan ito. Pero hindi rin naman ito nakikinig. Dahil medyo lulong ang kanyang ama sa droga, bigla nitong ginahasa ang isa sa mga kasambahay nila na si Mandy, isang dalaga na may angking kagandahan din. Walang kaalam-alam si Harry at ang lahat ng tao sa mansyon na ang babae pala na si Mandy ay kabilang naman sa angkan ng mga aswang. Ang mga aswang na matagal nang namumuhay ng tahimik. Pero dahil sa ginawa ng kanyang ama, muling maghahasik ng kaguluhan ang mga aswang sa kanilang lugar. Magkakaroon ng laban, patayan kung patayan, ubusan ng lahi. Sa huli, malalagay sa alanganin ng buhay ng ama ni Harry. Pero nang iligtas niya ito, ay gumawa lang ulit ng kasamaan na naging dahilan para mamatay ito. Ano nga kaya ang magiging hatol ng mga aswang kay Harry sa oras na malaman na anak siya ng nanggahasang matanda? Papatayin din kaya siya nito o hahayaan siyang mabuhay dahil labas siya sa kasalanan ng ama? Inutil ka talaga! Kahit kailan talaga, hindi kita pwedeng asahan! Bakit ka ba umuwing alam mong hinihintay ka ni Laura sa tagpuan ninyo? Nakaset up na ang lahat eh! Nasisira na ba ulo mo? Dad, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na kahit kailan, ayaw ko ng arranged marriage? Hindi ko naman mahal si... Anong mahal-mahal na pinagsasabi mo? Hindi ito tungkol sa pagmamahal. Tanga ka ba talaga? Tungkol ito sa yaman natin. Kapag kinasal na kayong dalawa, mas lalong lalakas ang angkan natin. Mas lalong lalaki ang yaman natin. Pero dahil sa ginawa mo, mauudlot na ang mga plano ko. Sorry Dad, pero may sarili din po akong buhay. Sana hayaan niyo kung pumili ng mga gusto ko. Anong sariling buhay? Pag-aari ko ang buhay mo. Dahil mula nang mawala ang mama mo, ako na ang bumuhay sa'yo. Ako na ang nagpalaki sa'yo. Kung hindi dahil sa akin, baka wala kang ngayon sa kinatatayuan mo. Kaya wala kang karapatan na pumili ng sarili mong landas dahil ako ang magdidikta nun. Grabe naman, Papa. Hindi ako makapaniwalang parang instrument lang pala ang turing niyo sa akin. Papa, kahit kailan ba tinuring niyo po akong anak? Ano pinagtatatanong mo? Malamang oo. Ano ba sa tingin mo? Kung hindi anak ang turing ko sa'yo, edi sana naghanap na lang ako ng ibang tao kaysa sa'yo. Kung talagang anak ang turing niyo sa akin, bakit ganitong trato niyo sa akin? Bakit inaari niyo ang sarili kong buhay? Manahimik ka na nga. Lalo lang akong naiirita sa boses mong hayop ka. Hindi ako pwedeng manahimik ng ganito, Papa. Buhay ko to. Kaya kailangan ko tong ilaban sa inyo na walang ibang ginawa kundi ang gumamit ng tao para lang umangat. Anong sinabi mo? Tama naman ang sinabi ko, di ba? Ginamit niyo lang din si Tio. At nang yumaman ka na, hindi mo na siya kinausap pa. Kahit na kailan, Abat tarantado! Yan, diyan kayo magaling. Ang manakit. Abat sumasagot ka ba? Ha? Ano ha? Masakit ba ha? Kulang pa yan! Tama na! Tama na, Papa! Naitulak ni Harry ang kanyang ama dahil sa ilang beses na siya nitong pinagsasasapak. Dumugo na rin ang labi niya. Nabasag nga rin ang kanyang salamin. Nagulat naman si Don Marcos sa ginawa niya. Hindi ito makapaniwala na magagawa ng pumalag ni Harry. Sawang-sawa na ako sa pananakit at pangmamaliit niyo sa akin. Kung gusto niyong mas yumaman pa, ikaw ang magpakasal kay Laura at hindi ako. Lumayas ka na ngayon sa pamamahay ko bago pa kitang mapatay, Harry! Sigurado ka ba na palalayasin niyo ako? Sigurado ka ba dyan, Papa? Baka nakakalimutan mo. Sa akin nakapangalan ng mansyon na ito. At kahit na kailan, hindi ako pipirma para lang mailipat sa pangalan mo ang bahay na ito. Hindi ako aalis dito. Hindi ka pipirma? Eh di sige.
Pero magmula ngayon, wala ka ng access sa lahat ng yaman na meron ako rito. Sa pera, sa kotse, sa bangko, at sa pagkain dito. Lamunin mo ang mansyon na ito. Tingnan natin kung mabuhay kang siraulo ka. Pagalit na umalis si Don Marcos. Napabuntong hininga na lamang si Harry sa mga sandaling ito. Nang mahimasmasa na siya, ay napaupo na lamang siya sa sofa. Para bang nagsisisi siya sa kanyang mga sinabi. Batid niya kasing magiging miserable talaga ang buhay niya ngayong wala na siyang access sa lahat. Dinukot na lamang niya ang kanyang cellphone na tinawagan ng binatang si Lyndon, ang kanyang kaibigan na kasakasama niya palagi sa hirap at sa ginawa. Ka-business partner niya rin ito sa Maynila, pero nang malugi ang kanilang negosyo, bumalik na lang sila ulit sa Ilocos. Bakit hindi naman to sumasagot? Kinuha na lamang ng binata ang kanyang jacket at tumalis siya sa mansyon. Tumungo siya sa bahay ng kanyang kaibigan na hindi rin naman kalayuan. Nang dumating siya roon, naabutan niya ang binata na naggigitara pa sa bakuran. Napatigil yun nang makita siya roon. Oh, anong oras na? Bakit nandito yung rich kid kong kaibigan, ha? Hindi na ako rich kid ngayon, bro. Ha? Bakit naman? Hulaan ko, nag-away kayo ng papa mo, no? Galing mo manghula ah. Sa mukha mo pa lang, kita ko nang parang magiging palaboy ka na sa susunod na mga araw eh. Anong balak mo ngayon? Ewan ko, di ko nga rin alam eh. Wala na akong access sa mga yaman niya. Kahit pagkain, wala na rin. Kaya hindi ko na alam. Gusto mo, dito ka muna sa bahay eh. Wala naman akong ibang kasama rito. At up and down din naman to. Ha? Sigurado ka? Huwag ka na ngang magpanggap. Alam ko naman na kaya ka pumunta rito kasi kailangan mo ng tulong ko eh. Ikaw talaga oh. The best ka talaga bro. Nako, pumasok ka na nga muna. Tara na sa loob. Pinagtimplan ni Lindo ng kape si Harry. Kung makahiga naman ang lalaking si Harry sa sofa, ay para bang bahay niya yon. Ganun kasi talaga ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Kung hindi nga lang nalugi ang negosyo nila sa Maynila baka mas magkaroon pa sila ng oras para magkasama lagi. Sa totoo lang, may problema din ako pre. Oh, anong problema na naman yan? Pambihira naman to, nakikisabay ka pa eh. Nakikisabay? Baliw ka ba? Alam ko bang magkakaproblema ang pamilya namin? Ano nga kasi yun? Naalala mo yung chewin ko sa Mindanao? Yung nag-sponsor sa akin para makipag-partnership sa'yo. Oo. Si Tio Hito. Lito pre, hindi Hito. Lito nga. Ano bang nangyari? Patay na si Tio eh. Ang problema, lahat ng ininvest ni Tio sa mga negosyo ng pamilya namin sa Maynila, pinag-aagaw na ng mga anak niya. Ayun, nakakagulo na sila ngayon. Kung sa bagay kasi pre, malaking pera yan eh. Ganyan talaga ang mangyayari dyan. Pero bakit naman kasi biglang namatay si Tio mo? Parang biglaan naman. Nung nakaraan lang di ba, napag-usapan pa natin siya. Ewan ko lang ha. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa sasabihin ko. Ang sabi ng mga kamag-anak namin, inatake raw ng aswang sa Mindanao si Tio. Ha? Ano? Aswang? Sigurado ka ba? Oo pre, aswang nga. Nakita ng ibang kamag-anak ko na aswang talaga eh. Si Tio kasi, nadalaw-dalaw sa mga bundok yun. Kasama niya yung mga kamag-anak namin. Parang balak nilang mamili ng lupa. Tapos ayun, nung gumabi, si Tio raw ang nadali. Alam mo kung anong masaklap? Hindi na nakita yung katawan ni Tio. Alam mo pre, medyo hindi ako naniniwala sa aswang ha. Pero sigurado? Sigurado nga, kulit naman ito oh. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo yung mga social media account ng mga kamag-anak ko. Makikita mo ron na iisa lang sila ng sinisisi sa nangyari. Aswang. Aswang? Ngayon na ako nakarinig niyan pre, pero kung sakali mang totoo, wala kayong habol dun. Kasi hindi naman naniniwala ang mga pulis kapag nagre-reklamo kayo na aswang yung pumatay dun eh. Yun nga rin ang iniisip namin. Diyos ko, patong-patong na to. Pati ba naman mga anak niya, hindi rin magkasundo eh. Kaya eto,
Pati pamilya namin damay. Nako, pasensya na ha. May sarili ka rin palang problema pre, tapos nandito pa ako. Ano ka ba? Wala yun. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako. O isa na naman yan. Inom tayo. May malapit na beer house dyan. May pera ka ba? Wala kasi akong perang dala talaga. Wala ka naman pera talaga kasi binawi na lahat sa'yo. Sige na, ako nang bahala. Hintayin mo lang ako dito at magbibihis lang ako. Umalis sa bahay at nagtungo sa isang beer house na halos pwede namang lakarin. Pero dahil may natsyempohan silang tricycle, ay sumakay na lang din sila. Nagliwaliw sila ng mga sandaling yon. Kanta dito, kanta doon. Hindi na nila namamalayan ng oras. Pagtingin ni Harry sa orasan niya, mag-aalas 2 na pala na madaling araw. Nang makaramdam ng kalasingan ay nagkayayaan na rin ang dalawa na umuwi. Maswerte na may naghihintay na tricycle sa labas kaya nakabiyahe naman sila agad. Makalipas lang ang ilang sandali, bumaba na rin si Harry sa harapan ng mansyon. Pre, maraming salamat sa libre ah. Huwag kang mag-alala. Kapag nabenta ko na yung mansyon, ililibre kita. Tira ulo, benta mo mukha mo. Natawa pa ang binatang si Lyndon at saka umalis na rin ang tricycle. Pagpasok ni Harry sa gate, nakatingin sa kanya ang dalawang gwardiya na nagbabantay. Oh, bakit? Hindi niyo ba ako papapasukin? Bahay ko to ah. Kayo ah, balimbing kayo ah. Nung nakaraan, tropa tayo ah. Ngayon, masama na kayong tumingin ah. Hindi na lamang siya pinansin ng dalawa. Naglakad na lang din siya papasok ng bahay. Madilim na ang sala sa mga sandaling yon. Pero naririnig niyang may parang mga tao sa malaki nilang kusina. Kaya naman agad siyang tumungo roon para kumuha lang sana ng tubig. Pero inabutan niya roon ng dalagang si Mandy, ang pinakabata nilang kasambahay at pinakabago sa lahat. May parang kinuha ang dalaga sa loob ng ref. Nagulat pa nga ito nang maramdaman siyang naroon din. Uy, anong ginagawa mo dyan sa ganitong oras ha? Ano po kasi inaayos ko po yung pagkakalagay ng mga karne. Masyado po kasi magulo gawa ng marami kaming kinuha kanina nung nagluto. Ah, ganun ba? Napakasipag mo naman. Kahit na madaling araw na nagtatrabaho ka ba rin? Opo. Ay nako, huwag mo nga akong inoopo-opo. Hindi pa naman sobrang layo ng edad natin eh. Ay, siya nga pala. May tatanong ako sa'yo pero huwag mo akong tatawanan ha. Curious lang naman ako eh. Ano pong gusto niyong itanong? Naniniwala ka ba sa aswang? Aswang po? Oo. Sabi ko nga, huwag ka nang mag-opo-opo eh. Pasensya na. Nasanay lang. O ano, naniniwala ka ba? Hindi ako naniniwala sa mga aswang, sir. Pareho tayo. Wala. Napaisip lang ako. Ito kasing kaibigan ko eh. Napatay daw ng aswang yung tiyo niya eh. Siguro nababaliw lang yung tropa ko na yon. Eh kasi 'di ba? Sa comics lang naman mababasa yung mga aswang-aswang na ganyan eh. Wala namang ganyan sa totoong buhay eh. Tapos na po ang ginagawa ko, sir. Babalik na po ako sa quarter po namin. Uy, sandali. May sasabihin ka pa ba? Oo eh. Kumusta ka naman dito? Ayos naman, sir. Hindi ka ba kinakausap ni Papa? Tungkol saan, sir? Wala. Never mind. Ngumiti na ang dalaga kay Harry at lumabas na rin ng kusina. Napailing na lang din si Harry dahil doon. Alam ko kung bakit tinanggap tong babaeng to rito eh. Utak talaga ni Papa oh. Napakaitim. Kumuha na lamang siya ng tubig at pagkatapos ay nagtungo na rin siya sa kanyang silid. Agad niyang ibinagsak ang sarili sa kama. Kinabukasan ay tinanghali na siya ng gising. Pero kahit medyo mahaba ang tulog niya ay medyo hindi maganda ang gising niya. Nanaginip kasi siya ng tungkol sa aswang. Ayon sa panaginip niya,
Pinalibutan raw ng mga aswang ang mansyon na kinalalagyan niya. Lang yan panaginip yan, no? Kakaaswang to ni Lindon eh. Ay, kainis. Makakain na nga. Inalis na lamang ni Harry ang panaginip na yon sa utak niya. Pagbaba niya sa dining room ay naabutan niya ang ama na naroon. Tahimik lang yon na kumakain. Huminga ng malalim si Harry. Hihingi siya ng paumanhin sa mga sinabi niya. About kagabi. Gusto ko sanang mag-sorry. Nadala lang po ako ng emosyon ko. Tumigil sa pagmuya ang matanda. Tumingin yun sa kanya ng seryoso. Hindi ko gusto yung mga pinagsasasabi mo sa akin kagabi. Pero dahil humingi ka naman ng tawad, sige. Pero sa susunod, Harry, kahit sarili kitang anak, ipabubura kita sa mundo. Kaya ko lang tinatanggap ang sorry mo dahil gusto ko pa rin maikasal kayo ni Laura. Hindi na lamang nagsalita si Harry. Kahit kontra pa rin siya roon. Ayaw na lang din niyang salungatin ng ama para wala ng pag-awayan. Sumunod ka lang sa mga sasabihin ko at mas magiging maganda ang kinabukasan mo, Harry. Maniwala ka sa akin. Opo, Papa. Dumating ang kasambahay na si Mandy. May dala-dala itong putahe na agad naman ding inilapag sa lamesa nila. Napansin ni Harry na kakaiba ang tingin ni Don Marcos sa dalaga. Sige na, Mandy. Bumalik ka na ron at kakain na kami. Hindi ako komportable na may ibang tao rito sa dining room eh. Tumango lang ang dalaga. Sinadya ni Harry yon para iligtas si Mandy sa kung ano na namang kamanyakan ang maaring gawin ni Don Marcos. Kilala kasi ni Harry ang ama niya. Bata pa lang siya ay alam na niyang may pagkamahilig ang Don. Ilang kasambahay na magaganda na rin ang umalis dahil sa kamanyakan na matanda. Mabilis na lumipas sa mga sandali. Nautusan na naman si Harry na pumunta sa isang liblib na lugar para magdala ng kahon-kahon na negosyo ng kanyang ama. Matagal na niyang ginagawa ang bagay na yon. Nagdi-deliver siya ng mga kahon-kahon na hindi naman niya alam kung ano ang laman. Maigpit kasi siyang pinagbabawalan ni Don Marcos na kahit na anong mangyari ay wag na wag bubuksan ng kahon. Para hindi magalit si Don Marcos ay sinunod na lamang niya yun. Pambira naman. Matutulog sana ako eh. Nasa loob sila ng sasakyan ngayon. Isinama kasi ni Harry ang kanyang kaibigan para may katulong siyang magbaba ng mga kahon. Nandito ka na nga, umaangal ka pa. Huwag ka mag-alala. Bibigyan naman kita kapag natanggap na natin ang bayad. Eh bakit ba kasi ang yaman-yaman ninyo, no? Tapos ayaw nyo kumuha ng tao para mag-deliver nito. Walang tiwala si Papa sa ibang tao eh. Sa akin lang nagtitiwala si Papa at sa iba ko pang mga pinsan. Kaya nga kami-kami lang ang nagdi-deliver nito eh. Eh ano ba kasing laman nito? Bakit bawal buksan? Pag mong buksan yan ha, bawal kang alamin kung ano eh. Mapapagalitan na naman ako nito eh. Kung sa bagay, kababalik nga lang pala ng access mo sa lahat ng yaman, no? Makalipas lang ang halos 1 oras nilang biyahe ay narating na rin nila ang address na ibinigay ni Don Marcos kay Harry. Bumuntong hininga si Harry nung mga sandaling yon. Oh, lalim niya na. May problema ka ba? Mukha kang kabado ah. Ha? Oh, wala naman. Medyo hindi lang ako komportable sa lugar eh. Sobrang liblib. Tapos, wala pang ibang tao rito. Eh bakit ka naman kasi matatakot dito, Aber? Eh hindi ka naman di ba naniniwala sa mga aswang? Hindi naman yun ang iniisip ko eh. Tara na nga. Binuksan na nila ang compartment at kinuha na ang 6 na malalaking kahon na naroon. Tanaw na nila ang bahay na pagdadalhan nila. Sa lugar na yun ay yun lamang ang nag-iisang bahay na nakatirik doon. Wala ring supply ng kuryente. Tanging mga gasera lamang ang nakikita nila sa loob ng bahay. Sigurado ka ba talaga dito yun? Tingnan mo, parang wala namang kakayahan na umorder ng ganito karaming kahon yung nakatira dyan eh. Ikaw talaga napaka-judgmental mo. Porke ganyan ang bahay, iniisip mo na kaagad na walang pera? Hindi naman sa ganon. Ang mabuti pa, simulan na natin ang pagbubuhat para makaalis na rin tayo.
Isa-isa na nilang binuhat ang mga kahon palapit sa tapat ng bakuran ng bahay. Maya-maya lang ay tinawag na rin nila ang lalaking nagngangalang Topper. Lumabas naman yun kaagad. Matangkad na lalaki, may kalakihan ng katawan at higit sa lahat, marami itong tattoo sa katawan. Unang tingin pa lang nila sa lalaki ay mukhang basagulero ito. Magandang gabi po sa inyo. Topper, ako po yung anak ni Don Marcos. Ako po yung nautusang magdala nito sa inyo. Tumingin lang sa kanila ang barumbadong lalaki. May kinuha itong sobre at saka inihagis lang sa harapan nila. Hindi yun nagustuhan ni Harry kaya si Lindo nang pinadampot niya. Maayos mo rin naman sanang binigay yung bayad. Masama ang tingin sa kanila ng lalaki. Mga ilang sandali lang ay may kinuha itong baril mula sa likuran. Hindi naman sila nito tinutukan, pero isang sinyalis na yon na hindi nila dapat banggain ang lalaki. Ay, wag na wag po ganyan, sir. Itong kaibigan ko kasi bugnutin eh. Pinagli kasi ito sa sama ng loob. Kaya pasensya na po sa kadaldalan niya. Ha? Natameme lang din si Harry sa mga pagkakataong yon. Natakot siya sa baril ng lalaki. Kung makikipagtalastasan pa siya, baka yun na rin ang huling sandali niya sa mundo. Nang makabalik na sila sa sasakyan, ay nakahinga sila ng maluwag. Ikaw kasi, papalag ka ba kung binaril ka nun? Sira ulo eh. Nakita mo naman di ba? Walang modo. Hayaan mo na sana. Itsura pa lang pumapatay na ng tao yun. Tapos maggaganong ka pa. Buti hindi ka binaril eh. Makalipas ang ilang araw, mas lalong dumami ang pera ng Don na si Marcos. Kapansin-pansin para kay Harry ang pagiging galante ng kanyang ama. Hindi naman kasi ito ganito noon. Napakakuripot nito sa lahat kahit na maraming pera. Sa isip-isip ng binata, baka hindi na normal ang pagiging marami ng yaman ng kanyang ama. Kaya ganun na lamang ito mamigay ng pera sa mga nasa mansyon. Kahit nga si Lindon ay naaambunan din. Grabe ang papa mo, no? May sakit ba tatay mo? Bakit parang ang bait-bait mamigay ngayon? Hindi ko alam dyan. First time niya itong ginawa eh. Baka mas lalo lang talaga lumago yung negosyo nyo. Masama kutob ko eh. Kaya ikaw huwag mong gastusin ang pera na yan. Ha? Bakit? Binigay sa akin to Anong gusto mong gawin ko rito? Pumunta sa Maynila tapos i-display ko to sa National Museum? Dami mo naman sinasabi. Ang gusto ko lang ipunto, hindi mo naman alam kung saan ba talaga galing ang perang yan. Sinasabi mo bang may ginagawang iligal ang papa mo? Huwag ka nalang maingay. Pero oo, napapansin ko rin nung nakaraan na parang wala sa sarili si papa eh. Namumula ang mga mata, tapos parang hindi ko gaanong nakikitang natutulog. Napaayos ng upo si Lindon. Nasa loob sila ng bahay ng binata ngayon habang nagpapaantok. Gagi pre, nag-a-addict ba papa mo? Ayaw ko nga sanang isipin pero parang ganyan din ang hinala ko eh. Tingin mo kaya? Ano pa ba iba niyang ginagawa? Mga hindi niya ginagawa dati na ginagawa na niya ngayon. Kapag nakikita ko siya sa balkonahe, kung ano-ano lang ang kinakalikot eh. Yung relo niya, maayos naman, sinira niya. Tapos kanina, inaayos niya. Nakko, mga sinyalis nga yan pre. Ano sa tingin mo pwede kong gawin? Tiyempuan mo na lang na walang karga yung tatay mo. Kasi kung sabog yan, hindi kanya maintindihan kahit lumuha ka pa ng dugo. Napapiling na lamang si Harry. Problemado siya sa kanyang ama. Kahit kasi maayos naman ang takbo ng kanilang negosyo, hindi niya pa rin maiwasang mag-isip na baka isang araw malugi na lang sila bigla dahil laging wala sa wisyo si Don Marcos. Kinaumagahan, umuwi na siya ng mansyon. Sa pathway palang papasok, nakita na niya agad ang matanda sa balkonahe na meron na namang kinakalikot. Sumakto naman na nasa sala ang driver ni Don Marcos na si Omar. Halos kasing idara niya lang ito at bago pa lang din sa trabaho. Omar, halika nga rito. Bakit po, sir? Sumunod ka sa akin sa guest room Naunang naglakad si Harry at nagtataka namang sinundan siya ng lalaking si Omar. Pagpasok nila ay hindi na nagpaligoy-ligoy ang binata.
Tinanong na niya agad ang driver. Nag-addict pa si Papa? Nagulat si Omar. Nanlalaki ang mga mata nito. Tila gusto nitong iwasan ang tanong na yon pero patuloy lang na nagsalita si Harry. Ikaw ang madalas nakasama ni Papa sa mga pinupuntahan niya. Kaya alam kong may napapansin ka rin sa kanya. Kasi sir, Sige na, magsalita ka na. Kailangan kong malaman ng totoo. Kapag hindi ka nagsabi at tinayaan lang natin si Papa sa ganon, baka kung anong kasamaan na lang ang magawa niya. Gusto mo ba yung ganon? Baka nga pati ikaw masaktan niya kapag nalulung na siya. Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ni Omar habang nakayuko. Sa huli ay nakumbinsi rin ito ni Harry na magsalita. Kasi sir, nung nakaraan na nag-deliver kami ng kahon-kahon, mga parang adik pero mayayamang tao nakausap niya. Kita ko sa labas na nag-abutan sila ng pera tapos binuksan ng kahon at tinikman ng laman. Tingin ko sir, droga po ang binibenta ng papa niyo, kaya mas mabilis dumami pera niya. Nakita niyo po ba si Don Marcos ngayon? Hindi na naman po siya mapakali. Sinubukan ko po siyang kausapin kanina pero galit na galit lang siya sa akin. Napapalo ng mahina si Harry sa lamesa. Dismayado at kabado siya sa nakumpirma niya. Pwede mo ba akong tulungan? Tulungan po saan sir? Timbrihan mo lang ako kung kailan walang batak si Papa. Kailangan ko siyang makausap na matino Naku, mas mainit po ang ulo niya kapag wala po siyang karga sir. Baka mamaya Wala akong pakialam. Basta sabihan mo ko. Kahit ano pa man ang mangyari, kailangan natin siyang mailihis sa ginagawa niya. Naintindihan mo ba ako, Omar? Opo sir, yes sir. Dumating ang pananghalian. Makaharap na silang dalawa ng kanyang ama sa dining area. Kahit nasa hapagkainan na sila, hawak-hawak pa rin ni Don Marcos ang isang panibago na naman itong relo na matapos sirain ay inaayos na naman. Nagbabaka sakali na si Harry na kausapin ng kanyang ama, tutal makaharap na rin naman silang dalawa. Papa? Ayos ka lang ba? Pero hindi tumugo na matandang lalaki. Nakatuon lang ang atensyon nito sa relo, kaya inulit ni Harry ang kanyang tanong. Papa, ayos ka lang ba? Kanina ka pa dyan Nasa pagkainan tayo Ano bang pakialam mong siraulo ka? Marunong ka bang mag-ayos nito? Hindi, di ba? Ako lang ang makakagawa nito. Kaya wala kang karapatan na husgahan ako. Ano ba pinagsasabi ninyo? Hindi naman kita inuhusgahan Gusto ko lang na kumain ka na. Kunwari ka ba? Iniisip mong hindi ako marunong nitong pag-ayos ng relo? Kaya tumatawa ka? Nakikita ko sa mga mata mo Gusto mo akong tawanan. Hindi ka pwedeng magkaila sa akin, Harry. Kilala kita. Papa, ano bang nangyayari sa inyo? Bakit ba kayo nagkakaganyan? Nanlilisik na ang mga mata ni Don Marcos. Tatayo na sana ito para lapitan ng anak, pero biglang pumasok ng dining room si Mandy, ang pinakamaganda nilang kasambahay. May dala-dala itong isa pang putahe. Nang makita ito na matanda, ay agad na nag-iba ang mood nito. Ngumiti si Don Marcos habang nakatingin kay Mandy. Maraming salamat, Mandy. Sige na, makakalabas ka na. Sandali! Nagtatakang humarap muli si Mandy. Pagtingin pa lang ng dalaga kay Don Marcos ay tila nakaramdam na agad ito ng kaba. Lumapit ka, Iha. Sinunod ng dalaga ang sinabi ni Don Marcos. Mga ilang sandali lang, naramdaman na lang ni Mandy ang paghawak ni Don Marcos sa kanyang bewang hanggang sa bumaba na yon sa kanyang puwitan. Kinabahan si Mandy. Ganon din naman si Harry na sa mga sandaling yon ay wala ring nagawa. Agad na rin kasing lumabas ng silid na yon ang dalaga, namumula sa takot. Pagkatapos nilang kumain, hinanap agad ni Harry ang dalaga. Buti na lang ay nakita niya itong mag-isa sa quarter ng mga kasambahay. Eto pera umalis ka na rito. Kailangan pagbalik ko, wala ka na rito Naintindihan mo ba ako? Ano po bang nangyayari, sir? Tungkol po ba ito kay Don Marcos? Baka kung anong gawin niya sa'yo Bago pa mangyari yon, umalis ka na. Paano po ako aalis, sir? Hindi po ako makakalabas, may nagbabantay po Napakamot na lang uli sa ulo si Harry.
Patid niyang sobrang higpit ng mga gwardya pagdating sa mga kasambahay na gustong lumabas. O sige, dito ka na lang muna at wag kang lalabas ha. Kakausapin ko lang muna ang kaibigan ko. Iaalis ka namin dito. Tumango-tango lang ang babaeng si Mandy. Paglabas ni Harry ay agad niyang kinontak ang kanyang kaibigan na si Lindon. Pero sa kasamaang palad, hindi na naman ito sumasagot sa kanya. Kaya naman naisipan na lamang niya itong puntahan sa bahay. Gamit ang motorsiklo ay tinahak niya ang daan at ilang sandali lang ay nakarating na rin siya. Hoy! Lindon! Buksan mo to! Nakailang ulit siyang katok bago ito tuluyang nagbukas. Pipikit-pikit pa ang mga mata ni Lindon nang harapin siya nito. Oh, ano na naman bang problema mo? Natutulog pa ako eh. Pambira ka. Tanghali na, tulog ka pa rin. Bilis, tulungan mo ko. Tulong na naman. Ano pa nga ba? Ano ba yan? May alam ka bang pwedeng tuluyan? Kahit maliit na bahay lang, pansamantala? Bakit? Nag-away na naman ba kayo ng papa mo? Hindi. Para ito kay Mandy. Yung sinasabi ko sa yung kasambahay namin na minamanyak ng papa ko. Nanlaki ang mga mata ni Lindo nang marinig ang sinabing yon ni Harry. Tila nakuha agad ni Harry ang interes ng kanyang kaibigan. Yagi pre. Sige, may alam akong pwedeng tuluyan. May kakilala akong may apartment sa bayan. Bakit? Itatakas mo ba siya? Oo, bago pa siya magawa ng hindi maganda ng tatay ko. Iaalis ko na siya ron. Walang sinayang na pagkakataon ng dalawa. Mag-aalas 12 na nang makabalik na sila sa mansyon. Pasimpleng pinarada ni Lindo ng sasakyan niya at mag-isa lamang na lumapit kay Harry. Nagmamadali siyang pumasok sa loob, pero pagdating niya sa quarters ng mga kasambahay, inabutan niyang umiiyak ang mga tao roon. Ang sabi sa kanya ng isa, sapilitan daw na kinuha ni Don Marcos ang dalaga, dinala sa taas at kung ano-ano na ang nangyari. Mabilis na umakyat si Harry. Pinuntahan niya ang silid ni Don Marcos, pero pagdating niya roon, inabutan na niyang nag-aayos na ng necktie ang kanyang ama. Parang wala lang nangyari, habang si Mandy naman ay nasa kama pa rin, nakatakip lang ng kumot habang umiiyak. Papa, anong ginawa mo kay Mandy? Panginti-ngiti lang si Don Marcos. Halatang sabog pa rin ito dahil hindi ito makausap na maayos. Anong ginawa ko? Ako? May ginawa? Hindi na ako nakikipagbiroan sa inyo, Papa. Bakit mo ito ginawa sa kanya? Ano ba pumasok sa utak mo? Sa sinabing ito ni Harry ay tila natuliro si Don Marcos. Agad na nagbago ang mood nito. Ang kaninang nakasilay ng ngiti ay napalitan ng panlilisik ng mga mata. Lumapit si Don Marcos sa anak at sinakal nito si Harry. Sino ka ba? Bakit mo ako tinataasan ng boses, ha? Ano naman ngayon kung may ginawa ko dyan? Patapon na babae lang naman yan, ha? Pasalamat nga siya, pinaranas ko pa sa kanya yung paraiso, Kaya ikaw, huwag kang mag-feeling na bayani, ha? Sa kakaganyan mo, mapapatay na kita, Hoy, ikaw naman babae. Subukan mo lang tumakas at magsumpong sa iba. Mamamatay ka rin. Ikaw rin, Harry. Umayos ka, ha? Tumingin na masama si Mandy sa kanila at tumigil ang tingin nito sa matanda. Nanlilisik din ang mga mata ng dalaga, pero tinawanan lamang ito ni Don Marcos. Talagang mas lalong lumala ang kamanyakan ng Don mula nang makatikim ito ng ipinagbabawal na gamot. Lumabas lang ng parang walang nangyari si Don Marcos. Naiwan silang dalawa ng dalaga roon. Lumapit si Harry pero agad siyang pinatigil ni Mandy. Takot na takot ang dalaga at bakas na bakas ang trauma nito. Sorry sa nagawa ng tatay ko, ha. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita makakuha ng hustisya para sa'yo. Ipakukulong natin ang sarili kong ama. Tina, hindi na kailangan. May sarili kaming batas. May sariling batas ang lahi namin. Yun ang gagamitin ko para makakuha ng hustisya. Magbabayad siya. Pinapangako ko lahat ng meron siya'y mawawala. Lahat ng mahal niya ay maglalaho. Ubusan kong ubusan. Sa hindi mapaliwanag na dahilan ay nakaramdam ng kilabot si Harry sa sinabi ni Mandy. Hindi niya alam kung bakit parang may kakaiba kay Mandy.
Tingin niya hindi to basta kasambahay lang. Dahil sa kuryosidad, paglabas niya sa silid ay nagtanong-tanong siya sa iba pang kasambahay. Nalaman niya na si Mandy pala ay tumakas lang sa kanyang pamilya. Dahil dito, naisip ni Harry na baka kagaya nila, mayaman din ang dalaga. Takte pre, hindi maganda yung ganyan. Paano kung miyembro pala ng mafia o may pagkayakusa sa Japan yung angkan nun? Di yari na. Naikwento na ni Harry ang mga nangyari. Gulat na gulat si Dindon. Kitang-kita rin sa mukha nito ang pagkabahala. Maging ito rin kasi ay hindi makapaniwala na aabot sa mataas na level ng kahayupan si Don Marcos. Ewan ko ba pre, basta kanina habang pinakikinggan ko si Mandy, nararamdaman ko talaga na may something sa kanya. Kinakabahan nga ako kasi baka mamaya tama ang mga sinasabi mo. Kung sakali mang nakakatakot ang angkan ni Mandy, di tama lang na gantihan niya ang tatay mo para naman matutuyang siraulo mong tatay. Ay nako, hindi ko na alam. Alam mo kung hindi lang talaga sa akin pinamana ni Mama ang mansyon, matagal naman na akong wala dyan eh. Ang isipin mo ngayon pre, kung anong susunod na mangyayari. Nasaan ba si Mandy ngayon? Nasa room pa rin ni Papa eh. Hindi pa rin nalabas doon. Nakakatakot lapitan kasi baka ako yung patayin eh. Kung tumawag na kaya ako ng pulis. Mali ang gagawin mo pre, mapapahama ka lang. Alam mo naman na lahat ng pulis dito kilala ng papa mo. Mababayaran niya lang ang batas tapos ikaw, malilintikan ka. Ano naman ang magagawa ko para kay Mandy nito? Hayaan mo na lang si Mandy na gawin ng angkan niya ang batas na sinasabi niya. Makalipas ang mga sandali ay sumapit na rin ang kinagabihan. Wala pa rin ang kanyang ama. Kaya naman pinuntahan ni Lyndon si Mandy sa silid ng matanda. Pero pagpasok niya roon ay wala na ang babae. Nakabukas ang bintana pero hindi niya agad naisip na maaring doon dumaan si Mandy. Kaya tinungo niya ang mga kasambahay. Tinanong niya ang mga yon pero maging sila ay hindi alam kung saan lumabas ang babae. Nakaramdam na naman ng kaba ang binata dahil maging ang dalawang gwardya ay wala ring alam. Mabilis namang nakarating kay Don Marcos ang pagkawala ni Mandy. Pag-uwi nito dakong 10:00 ng gabi, agad nitong pinagsasasapak si Harry. Walang iya ka talaga? Wala kang kwenta! Ayan! Sira ulo! Maubo-ubo si Harry sa ginawa ng kanyang ama. Napasiksik na nga rin siya sa halamanan habang sinasalo ang bawat sipa at suntok na matanda. Ano bang problema niyo? Sabuda naman ba kayo? Pinalis mo si Mandy! Siya na lang ang paraan ko para makasilip sa langit eh. Bakit mo ba pinalis? Hindi ko siya pinalis. Kusa siyang umalis dahil sa kahayupan ninyo. Nasagot ka pa talaga, sira ulo ka, ha? Sir, tama na po yan. Isa ka pa! Kayong lahat dito, wala kayong karapatan na suwayin ang utos ko. Kaya bakit yung pinalabas si Mandy? Bakit? Mga inutil talaga kayo! Inutil! Nang makaramdam ng pagod si Don Marcos ay tumigil na rin ito. Naglakad na ito papasok sa mansyon. Habang tinutulungan naman ni Omar si Harry na makatayo. Sobrang lala na talaga ang tatay ko. Adik na. Sir, alam niyo po bang nalulugi ng isa niyong negosyo sa Maynila? Ha? Ano? Narinig ko kanina, sir. Ibebenta na lang daw yun ni Don Marcos. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Iiling-iling na lamang si Harry. Inaasahan naman na niyang darating ang araw na lulubog na rin ang ama niya. Pero hindi niya alam kung handa siya sa araw na yon. Dahil kahit siya, wala naman siyang sariling pag-aari na maituturing. Makalipas ang ilang araw, naging tahimik ang mansyon. Ilang araw kasing wala ang kanyang ama. Dahil na rin inaasikaso nito ang ilan pang negosyo na naghihingalo. Naging maayos naman ang lahat. Kahit papaano ay naaagapan ang pagbagsak ni Don Marcos. Pero siyempre, kailangan na naman nilang mag-adjust dahil bumababa talaga ang sales ng mga business nila. Sa ilang araw na wala si Mandy sa mansyon, napapansin ni Harry na hindi makatulog ang mga kasambahay. Tuwing babalik kasi siya na madaling araw sa mansyon, naririnig niyang gising pa ang mga kasambahay sa silid nila.
Kaya isang beses, tinanong na niya ang isa sa mga kasambahay kung ano ang problema. At dito, nalaman nga niya na tuwing gabi pala, palagi na lang nilang naririnig na may kumakaluskos sa kung saan-saan. May mga kakaibang tunog din daw na nanggagaling sa paligid. Nung una, pinagpalagay ni Hari na baka mga pusa lang ang mga yon. Dumarami na rin kasi ang mga pusa sa kanila dahil nanganak pa ang isang babaeng pusa nito nung nakaraan. Hindi niya binigyang pansin yon at pinagsabihang matulog ng maaga ang mga kasambahay. Ano? Wala pang update kay Papa? Nasa loob ng iisang sasakyan si Hari at Omar. Sinadya talaga ni Hari na kausapin si Omar para lang malaman kung tumino na ba talaga ang ama niya o hindi. Tingin ko, hindi naman siya nagbabago, sir eh. Parang sabog pa rin siya eh. Ha? Nung nakaraan nakausap ko naman siya ng maayos. Ang sabi pa nga niya sa akin, gusto niya makausap si Mandy. Gusto niyang humingi ng sorry at babayaran niya raw yung pamilya niya para hindi na magkaso. Talaga, sir? Nakapag-isip na siya na matino? Kasi nitong nakaraan lang habang nasa biyahe kami, narinig kong may kausap siya sa cellphone niya. Nagpapahanap siya ng albularyo kasi may gumugulo daw kasi sa panaginip niya. Inaaswang daw siya sa panaginip. Nagsalubong ang kilay ni Hari. Kahit na alam niyang noon pa man ay naniniwala ng ama niya sa mga aswang at iba pang nilalang. Hindi niya kailanman naisip na lalapit ang kanyang ama sa isang albularyo dahil lang sa panaginip. Ha? Sigurado ka? Yes, sir. Narinig ko pa nga na mamayang gabi ang dating ng albularyo sa mansyon eh. Aswang na naman? Bakit, sir? May alam po ba kayo sa mga aswang? Ha? Wala. Ikaw? Sir, laking kapis po ako eh. Marami po niya sa amin nung araw. Nung bata pa po kasi ako, talagang talamak. May mga aswang pa nga pong papasukin ka na lang sa bahay kapag gusto nilang kumain eh. Totoo po yun. Hindi po to gawa-gawa lang. Basta sir, totoo mga aswang. Kaso nga lang ngayon, parang hindi na sila nagpaparamdam eh. Pwedeng wala na talaga ang lahi nila o baka nananahimik lang sila. Sabi kasi ng iba sa amin, may mga aswang din daw pong gustong mamuhay ng gaya ng mga tao. Alam mo, hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang eh. Pero sige, maniniwala ako this time. Wala naman pong masama kung maniniwala sir, di ba? Mas maganda nang may pinaniniwalaan ka kasi kaysa naman wala. Tapos kapag nandyan na, hindi natin alam ang gagawin natin. Ayon nga sa kasabihan, ligtas ang may alam. Napangisi na lamang si Hari. Kahit na papaano ay natuwa siya kay Omar. Dahil medyo may sense din naman itong kausap. Matapos ang lahat ng pinapaasikaso sa kanya ng ama, dakong 7:00 ng gabi ay nakabalik na rin siya sa mansyon. Pagpasok pa lamang niya sa sala, nakita niyang naroon ang isang matandang lalaki na may panyo pa sa ulo. May hawak na tungkod at may mga borloloy sa katawan. Sino kayo? Tumayo ang matanda at tumingin sa kanya ng seryoso. Ako si Darius. Ako ang albularyo na pinapunta ng papa mo para alamin kung anong ibig sabihin ng kanyang panaginip. Sandaling pinasadahan ni Hari ng tingin ng matandang si Darius. Inaalam niya kung tunay nga bang albularyo ang kaharap niya o baka kagaya rin ng modus sa bayan. Nagdududa ka sa akin ano? Lihim na nabigla ang binata nang marinig ang sinabing yun na matanda. Hindi niya inaasahan na magagawang mabasa ni Mang Darius ang kanyang isip. Pasensya na ho. Hindi kasi ako basta-basta nagtitiwala sa mga hindi ko naman kilala eh. Huwag ka mag-alala. Wala rin naman akong tiwala sa iyo eh. Ganun po ba? Patas lang pala. Siya nga pala. Ano bang oras ang uwi ng papa mo? Kanina pa kasi ako rito eh. Hindi pa ba siya uuwi ngayon? Uuwi na po yun. Baka maya-maya po nandito na yun. Pwede po bang magtanong? Anong tanong? Kahit ano, basta wag lang mat ha. Mahina ako doon. Gusto ko lang naman pong malaman kung totoo ang mga aswang. Bakit interesado kang malaman? May nakwento kasi sa akin yung kaibigan ko. Yung tiyo niya kasi sa Mindanao, pinatay raw po ng aswang. Tapos, nitong mga nakaraan,
Nananaginip din po ako tungkol sa aswang. Parang kagaya ng panaginip ng tatay ko. Pero ang sa akin, sa panaginip ko, nakikita kong parang pinapalibutan ng mga aswang ang mansyon na ito. Sandaling hindi nakapagsalita ang matandang si Darius. Nagtaka naman si Harry kung bakit parang bigla na lamang kinabahan ang matandang albularyo. Ang itsura kasi ng matanda ay parang may malalim itong iniisip. Ayos lang po ba kayo? At sa maniwala ka o hindi, hanggang ngayon ay naririto pa rin sila. Nananahimik, namumuhay na parang gaya ng isang tao. Pero ang pinangangambahan ko, kapag dumating ang araw na muli silang mabulabog, marami na namang tao ang mapapahamak. Okay, let's say totoo nga ang mga aswang. Ganun po ba talaga sila kadelikado? Mas delikado pa sila sa isang mabagis na leon. Dahil ang mga aswang ay may kakayahang mag-isip kung ano ang tama at mali. At may kakayahan din silang mag-isip ng tamang paraan ng pagpatay nang hindi sila nahuhuli. Okay. Wala namang problema kung hindi ka maniniwala. Nasa sayo naman yan, iho. Pero sana, dumating ang araw na maniwala kang totoong nandito sila. Tandaan mo, lahat ng naniniwala sa maagang oras, mas malaki ang tsansa nilang maisalba ang sarili nila sa dilubyo. Hindi na nakapagsalita pa ang binatang si Harry. Nanahimik na lamang siya at sinamahan ng matanda sa paghintay sa kanyang ama. Makalipas nga lang ang halos 1.5 oras ay dumating na rin si Don Marcos. Sa pintuan pa lang, kita ni Harry na mukhang hindi maganda ang timpla ng Don. Hindi naman ito sabog. Ilang araw niya nang napapansin na nasa katinuan ng kanyang ama. Ikaw na ba yung albularyo na nirekomenda ng isa sa mga kaibigan ko? Maangas ang pagkakatanong ni Don Marcos, pero nanatili namang kalmado matandang si Darius. Tila ba hindi ito nasisindak sa matikas na tindig ng Don. Ako na nga ang albularyong yon. Pwede na ba tayo magsimula? Halos 3 oras kasi ako naghintay sa iyo rito eh. Bakit? Nagmamadali ka ba? Naramdaman ni Harry na baka may kung anong mangyaring hindi maganda kaya sumingit na siya sa kanilang usapan. Papa, kanina pa po si Mang Darius dito. Kaya kung wala ka nang aasikasuhin, gawin niyo na ang dapat niyong gawin para makauwi na rin siya. Sa puntong ito, himala na nakinig sa kanya si Don Marcos. Naglakad paakyat ang Don at sinamahan na lamang ni Harry ang albularyo pasunod sa ama. Nang makarating na sila sa harapan ng pinto, pinagbawalan na siya ni Mang Darius na sumama. Kailangan siya lang daw at ang pasyente ang nasa loob ng iisang silid. Nakinig naman si Harry. Naghintay na lamang siya sa labas ng silid. Omar, halika. Ano yun, sir? Legit ba ang albularyo na yon? Oo, sir. Naririnig ko yan, sir, sa lola ko nung nakaraan. Magaling na albularyo daw yan. Kahit nga minsan, yung nakaraan mo, kaya niya makita eh. Pero hindi naman laging nagagawa ng albularyo yon. May mga pagkakataon lang daw talaga. Basta sir, legit yan. Sigurado kang hindi scam yan ha? Kasi kung scam yan, baka mapatay ni daddy yan. Hindi po sir, super legit yan sir. Tumango na lamang si Harry bilang pagsang-ayon. Halos nasa 1 oras din silang nakatayo sa labas. Kung ano-ano na nga lang ang napag-uusapan nila. Mga ilang sandali pa, narinig na lamang nilang sumisigaw na ang Don sa loob. Nakarinig na rin sila ng mga kalabog. Natatarantan nilang binuksan ang silid. Bumungad sa kanila na sinusuntok na ni Don Marcos ang albularyo. Mabuti na lamang ay naawat nila agad yun. Hinilan ni Harry ang albularyo habang si Omar naman ang umaawat kay Don Marcos. Sino ka para magbintangan ako, ha? Sira ulo ka bang albularyo ka? Gagawa-gawa ka lang ng kwento mo? Ano? Sinungaling ka? Para lang magkapera ka, lolokohin mo ako? Don Marcos, hindi po ako naninigil kaya malabong pera lang ang habol ko sa inyo. Lahat ng mga sinabi ko ay puro katotohanan. Lahat yun ay nakita ko mismo gamit ang misyon ko. Wala akong pakialam. Ang sinabi ko, alamin mo lang kung anong ibig sabihin ng panaginip ko. Anong kinalaman ni Mandy rito, sira ulo? Papatayin kita eh.
Omar, ikaw na munang bahala kay Papa. Mang Darius, sumama po kayo sa akin sa labas. Inalalayan ni Hari ang matandang albularyo paalis roon. Dinala na muna niya ito sa kanilang garden para kahit papaano ay maikalma rin. Mabuti na lang din at hindi naman tumama ng direkta ang mga suntok ni Don Marcos. Kaya wala halos galo si Mang Darius. Nang makita ni Hari na ayos na ang matanda, ay tinanong na niya ito kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari. Alam kong medyo wala sa hulog si Papa, pero ano ba talaga ang sinabi mo sa kanya? Nakita ko ang kahulugan ng panaginip niya. Kagaya rin ng sayo, hinahabol siya ng mga aswang, pinalibutan at pinatay. Ang ibig sabihin nun, meron siyang kasalanan sa mga aswang. Kasalanan? Wait, sa pagkakaalam ko, lahat ng ginagago ni Papa hindi naman mga aswang Ang babaeng si Mandy, ang dati niyong kasambahay, nasa na siya ngayon? Hindi niyo ba alam na ang babaeng yon ay isang aswang? Otomatikong kumunot ang noo ng binatang si Hari. Gusto niyang matawa sa sinasabi ni Mang Darius. Dahil wala naman siyang napansin na katangian ng aswang kay Mandy. Sa katunayan, hindi rin naman takot sa bawang ang dalaga. Papaano magiging aswang si Mandy normal na tao yon. Hindi naman namin nahalata kung ano man ang meron sa kanya o kung aswang siya. Ang iniisip ko lang, baka mafia o yakuza sa Japan ang angkan niya. Since mukha naman siyang Haponesa. Wala talaga kayong mararamdaman dahil ang babaeng si Mandy ay hindi pagganap na aswang. Hindi niya pa kasi tinatanggap ang kapalaran niya. Pero aswang ang dugo niya, iho. Aswang ang ginahasa ng iyong ama. At yun ang pinakamalaki niyang kasalanan sa mga aswang na maaaring maglagay sa inyo sa kapahamakan. Sa hindi malamang dahilan, nagtindigan ng mga balahibo ni Hari. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng kakaibang impact ang sinasabi ni Mang Darius. Buong akala niya, mananatiling wala siyang pakialam kapag aswang na ang usapan. Pero nagkakamali siya dahil habang tumatagal, unti-unting nilalamon ng usaping aswang ang utak niya. Hanggat maaga pa, humingi siya ng tawad kay Mandy. Sa oras na malaman ng buong ang kanya ang nangyari, hindi sila magdadalawang isip na bumalik rito at maghigante. Tumayo na ang matanda. Huminga ito ng malalim bago ang huli nitong paalala. Ito ang tatandaan mo, iho. Sa oras na mangyari ang sinasabi ko, huwag kang makikisali. Lahat ng taong sangkot, hindi nila palalagpasin. Bata man o matanda. Kung sakaling kailangan nyo ng tulong, puntahan mo lamang ako kung saan ako sinundo ng driver ninyo. Naroon lang ako. Lumabas na rin ng bahay ang matandang si Darius. Nagbuntong hininga na lamang ang binata. Bumigat ang pakiramdam niya dahil sa mga nangyayari. Nang umakyat na siya sa taas, naabutan niya si Omar na nasa tapat na lang ng silid ng kanyang ama. Kumakamot sa ulo at halatang stress na rin. Sorry sir, pinagsasasapak din ako kaya lumabas na lang din ako. Anong ginagawa niya sa loob? Alam niyo na sir, kung ano, hihit-hit na naman. Hindi na lamang inabala pa ni Hari ang kanyang ama. Alam niya kasing mas lalo lang magwawala si Don Marcos kapag kinulit pa nila. Dumaan ng ilang araw, balik na naman sa dating nakasanayan si Don Marcos. Lagi na namang namumula ang mga mata nito. At mas maraming kahon na naman ang dumarating sa mansyon. Hindi na yun ipinakakatiwala kay Omar at Hari. May mga dumating na rin kasing mas maraming tauhan, kaya tuloy laging matao sa mansyon at kahit sa labas. Naging payapa rin naman ang mga nagdaang araw at walang nangyaring gulo. Dahil dito, inakala ni Hari na baka hindi naman talaga mangyayari ang sinasabi na matanda. Medyo kampante siya, pero hindi niya pa rin inaalis ang mga posibilidad. What if pre? What if lang naman What if totoong aswang nga si Mandy? Anong gagawin mo sakaling bumalik ang sinasabi niyang angkan? Ipagtatanggol mo ba ang tatay mo? Hindi ko siya ipagtatanggol, no? May ginawa siyang kahayupan kay Mandy. Kung ano man ang parusa na dapat sa kanya, batas ang gagawa nun at hindi ang mga aswang. Kung totoo sila, makikiusap ako sa kanila na hayaan nilang dumaan sa tamang proseso si Papa. Tingin mo ba pakikinggan ka nila?
Alam mo naman na alam din nilang bulok ang justice system dito sa Pilipinas. Wala naman akong choice kundi pakiusapan sila eh. Huwag na nga natin tong isipin. Mukha namang hindi magpapakita si Mandy. Kasi kung talagang may aswang enemy na darating sa mansyon, bakit hindi pa nitong mga nakaraan, di ba? Ay, nako ka. Kailan ka ba mag-aanda? Kapag andyan na? Pre, dapat kahit hindi ka sigurado na mangyayari yun, dapat ready ka rin. O anong gagawin mo kapag nandyan na sila? Di papakiusapan ko nga. Kapag hindi nakinig, Ewan ko. see, wala kang matinong plano eh. Ang mabuti pa, mag-inom na nga lang tayo sa beer house. Tatawagan ko si Omar para may service tayo. Sandali na munang lumayo si Harry sa kaibigan. Agad itong nagdial sa numero ni Omar at pumayag din naman ng driver. Kaya maya-maya lang ay dumating na rin agad yon. Tumungo sila sa bayan. Gusto nilang subukan ng ibang beer house doon. Nang makarating sila ay kakaunti pa lang naman ang mga tao sa loob. Mauna na kayo sa loob, sir. Ipapark ko lang ng maayos tong sasakyan. O sige, sumunod ka kaagad ha. Naglakad na si Harry at papasok na sana sila ng beer house nang biglang may matandang lalaki ang humarang sa kanila. May kaputian na matanda, nakasalamin ng hugis bilog, at meron ding itong sombrerong parang gaya ng mga magsasaka. Hindi nila alam kung ano ang pakay nito sa kanila. Binalak na lang sana nila itong lagpasan pero napatigil sila sa sinabi ng matanda. Ikaw ba si Harry? Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Sino kayo? Combat na lang ang itawag mo sa akin. Anong kailangan niyo sa akin? Gusto ko lang namang mag-iwan ng babala. Kung ayaw mong madamay, hayaan mo sa amin ang papa mo. Nung una, inakala ni Harry na baka nakaaway lang yun ng kanyang ama sa negosyo. Hindi siya gaanong kinabahan dahil sa mundo ng mga negosyante, normal na ang mga pagbabanta. Kung isa kayo sa nakaalitan ng papa ko sa negosyo, pasensya na po pero siya po ang kausapin nyo. Wala po akong alam sa alitan ni... Maraming salamat dahil ikaw lang ang may malasakit kay Mandy. Pero hindi nun mabubura ang kahayupan na ginawa ng ama mo sa anak ko. Sa puntong ito ay nakuha na ni Harry ang ibig sabihin ng matanda. Pinagpawisan siya bigla ng malamig. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Kahit si Lyndon din na nasa tabi niya ay parang bigla ring natakot. Kayo po ba ang... Ama ni Mandy. Si Mandy ay bunso kong anak. Ang unika iha na binaboy ng ama mo. Sinamantala na ni Harry ang pagkakataon na kaharap niya ang ama ni Mandy. Hinawakan niya ang malamig na kamay na matanda at saka nakiusap. Nakikiusap po ako sa inyo. Idaan po natin to sa maayos na usapan. Hayaan po natin na dumaan ito sa proseso at sa batas ng mga tao. Batas ng mga tao? Walang kwenta ang batas ng mga tao. Ang batas sa inyo ay kayang bilhin ng pera. Pero ang batas sa amin ay batas. At isa sa mga batas na pinatutupad namin ay ang magiganti sa lahat ng mga api sa amin. Iho, hindi ko hahayaan na makawala ang ama mo sa kasalanang ginawa niya sa anak ko. Dadanak ang dugo sa mansyon. Huwag ka nang makialam dahil alam kong hindi ka katulad niya. Sa oras na makialam ka, wala akong magagawa kundi pati ikaw ay patayin din. Matalim ang tingin ni Mang Combat sa kanya. Nang maglakad na yun ay agad silang tumakbo pabalik sa parking lot. Natatarantan nilang hinanap si Omar. Bumalik na tayo sa mansyon. Ha? Akala ko ba magiinom tayo? Bilis na! Mamaya ka na magtanong, nasa panganib ang mansyon. Dali-dali silang sumakay. Hindi nila sinayang mga sandali at agad din naman silang bumiyahe. Pagdating nila sa mansyon ay tahimik pa rin naman. Walang nangyaring kakaiba. Kumpleto pa rin ng maraming tauhan sa palibot at sa loob ng mansyon. Nakahinga ng maluwag si Harry. Lihim siyang nagpasalamat dahil hindi naman pala sumugod ang mga aswang. Ngayon ay nasa loob sila ng silid ni Harry. Inihahanda ang mga baril na matagal nang nakatago sa ilalim ng kama ng binata.
Kailangan ba natin talagang humawak nito, pre? Bakit? Hindi ka ba marunong nito? Marunong siyempre. Ang inaano ko lang, di ba ang sabi sa atin na matanda huwag tayo makikialam, lalo ka na. Hindi pwedeng wala tayong gagawin. Ilalagay nila sa kamay nila ang batas. Kahit na sabihin mong may kasalanan si Papa, hindi sila dapat na humatol sa kanya. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Wala na nga silang pakialam sa batas na sinasabi mo kasi may sarili silang batas. Mga aswang yun, pre. Mga aswang! Nakukuha kong punto mo, Sir Lyndon. Pero paano mga taong madadamay? Madadamay lang naman sila kapag nakialam sila kagaya natin. Hindi. Hindi ko hahayaang ilagay nila sa kamay nila ang batas. Bakit ba kasi ayaw mo nalang mamatay ang tatay mo? Di ba, wala rin naman siyang pakialam sa'yo. Napakasama rin ang ugali niya Wala na siyang karapatang mabuhay pa sa mundong ito. Ilalagay mo lang sa kapahamakan ng buhay mo para sa isang walang kwentang tao. Tama na! Napatameme si Lyndon nang sumigaw na ang binata. Nanlalaki ang mga mata nitong nakatingin kay Harry. Pumagitna na sa kanila si Omar para awatin na silang dalawa. Huwag na huwag kayo magtatalo kapag may hawak kayong mga baril. Kung ayaw mo madamay, wala naman akong problema doon Umuwi ka na sa inyo at kami na lang ni Omar dito. Tingin mo talaga hayaan kita mapahamak dito? Kaya ako nga sinusubukang baguhin ang isip mo kasi ayaw kita mapahamak Pre, ayos lang ako. Kahit na puro kasamaan ang ginagawa sa iyo ng tatay mo, mahal mo pa rin siya. Pambira naman, Harry May ginalaw siyang dalaga at ang dalaga na yon ay aswang. Sobrang bigat ng kasalanan ni Don Marcos. Sa ating mga tao, walang kapatawaran yun. Ano pa kaya kung sa mga aswang? Sige na, hayaan mo na ako. Bakit ba kasi ayaw mong makinig? Ang kulit mo naman Naalarma sila nang makarinig sila ng putukan sa labas. Dali-daling kinuha ni Harry ang 45 na baril. Lumabas sila ng silid na yon at pagdating nila sa sala, nakita nila sa labas na meron ng mga aswang. Habang ang mga tauhan naman ni Marcus ay pinaulanan ng mga bala yun. Mabibilis, maliliksi ang mga aswang. Parang kinakaya nilang ilaga ng mga bala sa sobrang bilis nilang umilag. Daanan na muna natin ang mga maid. Sabihan natin silang huwag lalabas. At pagkatapos, puntahan natin si Papa sa taas. Inabisuhan nila ang mga kasambahay. Ikinandado na rin ng mga yon ang pinto sa loob. Sinunod naman nilang puntahan si Don Marcos. Inabutan nila yung pinapaibabawa na ng isang aswang na kulay itim ang buong katawan. Hindi nagdalawang isip si Harry na barilin ng aswang na yon. At dahil asintado rin naman si Harry, ay tinamaan niya agad yon sa ulo. Bumulagta ang aswang kaya nakabangon na rin si Don Marcos. Mura ito ng mura at pinagsisipapan niya ang aswang na wala ng buhay. Buwisit! Buwisit! Ang kapal ng mukha mong dampian ako ng marurumi mong kamay! Pwe! Papa, lumulusob na ang mga aswang! Mga ano? Mga aswang! Nasa labas! Nakakaputukan na! Hayaan mo sila! Inaantok na ako! Biglang nilapitan ni Harry ang kanyang ama at tinuwakan ito sa magkabilang balikat. Sa pagbabakasakaling tumino ang matanda ay inalog-alog niya ito. Papa naman! Nasa labas ang mga aswang na ginawan mo ng kasalanan! Ang mga aswang na yon, ang lahi ni Mandy! Naintindihan mo ba ako, ha? Si Mandy, yung pinagsamantalahan mo! Isa siyang aswang at ngayon nandito na ang buong angkan niya para patayin ka! Papatayin ako? Tama! Tama! Patayin nila ako! Ituro mo sa akin kung saan yung sinasabi mong underground dati. Doon lang ang tamang daan para makaligtas ka. Sasama kayo sa akin! Kahit namumula ang mga mata at naninigas ang panga ni Don Marcos ay pinagkatiwalaan nila ito. Sumunod sila sa matanda hanggang sa makarating nga sila sa lagusan patungo sa underground. Merong pinipindot sa pinto na kapag tama ang passcode ay kusang bubukas. Buksan nyo! Diyan lang tayo makakaligtas! Binuksan nga ni Don Marcos ang pintuan. Hinarangan pa nito ang pindutan para hindi nila makita ang passcode. Nang bumukas na ang pintuan ay biglang bumunat ng baril ang matandang si Marcos. Tatawa-tawa pa ito at halata talagang sabog na sabog. Anong ibig sabihin nito, Papa? Akala mo ba porke niligtas mo ako isasama kita rito? Bulok ba utak mo?
Bahala ka diyang mamatay kasama ang dalawang yan. Lapain kayo ng aswang! Sandali, Papa! Wala na silang nagawa nang biglang isarado na ni Don Marcos ang pintuan. Ilang beses silang pumindot-pindot pero hindi naman nila mahulaan ang passcode. Dapat talaga hindi na tayo nagtiwala sa mga taong may karga ng droge. Walang matinong naiisip ang mga katulad niya. Tingnan mo, matapos mong iligtas, ikaw naman ngayon ang iniwan sa ere. Tapos, gusto mo pa siyang ipagtanggol at idaan sa tamang proseso ang ginawa niya? Napasandal na lamang sa paderang binatang si Harry. Hindi niya inakala na mangyayari ang lahat ng yon. Sa isip-isip niya, baka nga tama si Lyndon. Baka nga kailangan na niyang tanggapin na kahit na kailan, wala nang pag-asang magbago pa ang kanyang ama. Ang mga aswang, papunta na rito! Naalarma silang dalawa nang makabalik na sila Omar galing sa labas. Mabuti na lamang ay agad na nakaisip ng paraan si Harry. Kinuha niya ang mga baril ng mga kasama niya at itinago sa ilalim ng isang aparador. Pagdating ng mga aswang, inabutan sila ng mga yon na nakaharap sa pintuan na may passcode. Kalmado lang si Harry. Nagpanggap sila na hindi nila tinulungang makaalis si Don Marcos. Iho, nagkausap na tayo. Sinabihan na kita na kapag nakialam ka, pasensyahan na tayo. Sumenyas na si Mang Combat sa mga kasama nilang aswang, pero inawat ito ni Mandy. Wag! Hayaan na muna natin makapagsalita si Harry. Kilala ko siya. Alam kong hindi siya katulad ni Don Marcos. Napailing na lamang ang matandang si Combat. Pinuntahan namin kanina si Papa sa kwarto niya. Nakapatay siya ng isang aswang. Sinubukan namin siyang kausapin ng maayos para humingi ng tawad sa inyo. Kaso, tinutukan niya kami ng baril. Sinundan namin siya hanggang dito, pero wala na kaming nagawa. Pumasok na siya dyan. Nandyan siya sa loob. Nagsinungaling na lamang si Harry. Alam niya kasing magiging delikado ang kanilang buhay sa oras na matuklasan ng mga aswang na sila ang tumulong sa Don. Tinitigan siya ni Mang Combat ng halos 10 segundo. Kabado ang binata. Pero nakipag-eye to eye contact na lang din siya para mas makumbinsi niya ang mga aswang na totoo ang kanyang sinasabi. Alam mo ba kung papaano buksan ang pintong yan? Matagal ko nang alam na meron kaming underground, pero ngayon lang ako nakapunta rito. Hindi ko rin alam kung ano ang passcode. Wala rin akong ideya kung anong meron sa likod ng pintong yan. Masyadong malim ang papa ko pagdating sa akin. Sa iba, sa madaling sabi, wala siyang tiwala sa anak niya simula pa lang nung una. Tamang sinasabi niya, Itay. Hindi talaga siya tinuring na anak ni Don Marcos. Lagi siyang sinasaktan at minamaliit. Saksi ako doon. Maniniwala ako sa mga sinasabi mo dahil suportado ito ni Mandy. Pero sa oras na malaman kong nagsisinungaling ka, pupugutan kita ng ulo. Kung gusto nyo, tulungan ko kayo mabuksan ng pintong to eh. Gagamit tayo ng mga equipment. Hindi na. Lumabas na lang kayo rito at dito kami tatambay. Hihintayin naming lumabas si Don Marcos. Umalis kayo ng mansyon na ito. Dahil hanggat hindi namin napapatay ang sinaulong ama mo, hindi kami aalis dito. Isama niyo na ang mga kasambahay ninyo. Sinunod na lamang nila ang sinabi ni Mang Combat. Kahit na kinikilabutan sila sa mga itsura ng mga aswang na duguan pa ang mga bibig. Dumaan sila sa harapan ng mga yon at lumabas. Nakarating sila sa sala. Pagtanaw nila sa labas, nakabulagtan na ang lahat ng tauhan ni Don Marcos. Kahit ang 2 gwardiya sa labas ay lasog-lasog na rin ang katawan. Halos masuka-suka sila sa lahat ng bangkay na nakakalat sa palibot ng mansyon. Parang bumaha ng dugo. Puntahan mo ang mga kasambahay. Gamitin mo yung van. Ilayo mo sila rito. Copy, sir. Nagmamadaling umalis si Omar. Si Harry at Lyndon naman ay marahang naglakad sa bakuran ng mansyon. Nawiwindang, kinikilabutan at binabalot ng takot. Napatigil pa sila sa paglalakad nang abutan nila ang isang aswang na hindi pa tapos kumain. Parang ginawa lang nitong baboy ang katawan ng isa sa tauhan ni Don Marcos. Gagi, pre. Tumalikod na lamang si Lyndon. Hindi nito kayang panoorin ang ginagawa ng aswang. Tumigil ang aswang sa paglapa sa katawan. Parang nagbabalak pa itong atakin sila pero nagsalita si Harry. Hindi kami kalaban at alam ni Mang Combat yun.
Kaya wag mo kaming atakihin. Umiling ang aswang at bumalik na ulit sa paglapa ng katawan. Nilagpasan na lang din ni Harry at ni Lyndon yon. Samantala, nang makaalis na ang mga kasambahay, umalis na lang din sila. Iniwan nila ang mansyon na maraming nagkalat na mga bangkay. Nang makalayo na sila roon, nakahinga na rin sila ng maluwag. Kahit kailan, hindi naisip ni Harry na makakaharap niya ang mga aswang. Pagkatapos maihatid ni Omar ang mga kasambahay sa labas, muli itong bumalik. Sir, saan tayo pupunta ngayon? Natatandaan mo pa ba kung saan mo sinundo si Mang Darius, yung matandang albularyo? Opo, natatandaan ko pa naman sir. Ang kaso, isim pa kaya yun sa mga ganitong oras? Wala naman tayong ibang mapupuntahan eh. Magbabakasakali lang naman tayo. E di kung tulog na siya, maghintay tayo sa labas. Nakavan naman tayo eh. Tahimik lang sila habang nasa biyahe. Nakatulala na lamang si Harry sa labas. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa lugar na matandang si Darius. Isa itong baryo na kakaunti lamang din ng mga kabahayan. May kadiliman din dahil kakaunti lang ang poste ng ilaw. Sigurado ka ba na dito na yon? Parang baryo ng aswang ang lugar na ito eh. Kalma lang sir, mga tao lang ang nakatira dito. Gabi rin ako nung unang punta ko rito eh. Pero nung sinundo ko siya umaga. Nagsimula na rin silang naglakad. Palibot-libot ang tingin ni Harry sa dinaraanan nila. Nandito na tayo mga sir. Ito yung bahay ni Mang Darius. Naunang pumasok sa bakuran si Harry. Makailang beses niyang kinatok ang pinto. At ilang sandali lang ay nagbukas na rin ang pintuan. Mukhang kagigising lang din ng matandang albularyo. Naabala po namin yata ang pagtulog niyo. Tama ka. Naabala nyo nga ang pagtulog ko. Bakit ba kayo nandito ng ganitong oras? May nangyari bang masama? Sa tingin pa lang niya, ay nabasa na agad na matandang albularyo ang kanilang nais sabihin. O sige, pumasok na kayo sa loob natin yung pag-usapan. Sa sahig lamang sila umupo. Bumalik si Mang Darius na may dala ng mainit-init pang noodles. May dala rin itong tubig na galing pa sa banga. Pasensya na kayo, ito lang ang nakayanan ko. Sige, kumain na muna kayo. Kapag may laman na ang tiyan nyo, saka kayo magkwento. Dahil sa mga nangyari, ay ginutom ang tatlong binata. Pinagtiyagaan na nila ang noodles. Pagkatapos nila kumain, ay sinimulan na ni Harry na ikwento ang lahat ng nangyari. Tila hindi na nagulat pa ang matanda sa mga narinig nito. Nangyayari na ang kinatatakutan ko. Muli na naman silang nabuhay at si Don Marcos ang dahilan para magkaroon na sila ulit ng lakas ng loob na lumitaw. Kung di lang sana nila ginalaw si Mandy, wala naman sanang ganito eh. Hindi. Ano pong hindi? May ginawa man si Don Marcos o wala, mananatiling isa ang layunin ng mga aswang. Yun ay pagharian ng lupain ng probinsyang ito. Ibig niyo pong sabihin, matagal lang silang nanahimik pero may binabalak talaga silang masama? Kung ganon, bakit sila nanahimik noon? Dahil kailangan pa nilang malaman kung nasaan ang bagay na hinahanap nila. Anong klaseng bagay yon? Ang maliit na kabibi na parang plauta. Yan ba yung ginagamit ng mga sirena para mangangkin ang bibiktimahing lalaki? Hindi. Pero parang ganon din ang itsura. Ang kabibi na ito ay may sumpa. Pinaniniwalaan na pagmamay-ari yon ng isang mayamang angkan ng mga aswang noong 1896. Nasa na ba kasi yung kabibi na yon? Noong taong 1999, nabalitaan namin mga albularyo na ninako yon sa isang museo sa Mindanao. Dinala sa Maynila at ngayon ay narito na sa probinsya natin. At base sa mga source ko na kapwa ko rin albularyo, isasalang sa auction ng kabibi sa darating na Biyernes. Yon ang hinahanap ng mga aswang dito sa atin. At sa oras na makuha nila yon, Ano po mangyayari? gagamitin nila yon sa kasamaan. Kayang kumontrol ng tao ang kabibi sa oras na marinig ang tunog na lalabas doon. Ang kabibi na yon ay nagtataglay ng pinakamataas na level ng hipnotismo. Yon ang ginagamit ng mga aswang noong panahon ng mga Kastila. At nasisiguro ko na kapag napasa kamay nila ang bagay na yon,
katapusan na naming mga albularyo at mga manunugis. Pati na rin ang mga antingero. Kapag nangyari yon, wala namang magtatanggol sa mga tao rito sa probinsya natin. Ano po bang paraan para hindi na nila magamit ang kabibe? Kailangang basagin ito gamit ang kulay pilak na punyal. Sa lalong madaling panahon, dapat tayo makakuha ng kabibe. Aswang lang ba makakapagpagana kung ano man ang abilidad ng kabibe? Oo, ang mga aswang lang. Dahil sa simula pa lang naman, kanila naman na ang kabibe. Pero sa mata ng tao, isa lang yung sinaunang bagay na pilit nilang pinapatungan ng halaga ng pera. Wala silang kaalam-alam kung anong peligro ang dala ng bagay na yon. Kailangan natin malaman kung saan gaganapin ng auction, Omar. Ihanda mong lahat ng pera na meron tayo. Kung kinakailangan na nakawin natin ang pera ni Papa, gawin natin yun. Paano ko gagawin yun, sir? Driver niya lang ako. Di naman ako abogado niya. Ay, oo nga pala. Napakamot sa ulo si Harry. Dismayado siya sa pagiging lutang niya. Kung hindi tayo makakasali sa auction, pepwersahin natin kunin ang kabibi sa kasagsagan ng event na yon. Isasama ko na ang lahat ng kakilala kong manunugis at antingero dahil nasisiguro ko na may mga aswang ding sasali sa auction. Mang Darius, anong kailangan namin gawin para may maitulong kami? Sa sitwasyon natin, ang tanging niyong magagawa ay gamitin na ninyong lahat ng armas na meron kayo. Sa gagawin natin, mukhang hindi magiging madali ang lahat. Bukod sa mga aswang, pwede rin nating makalaban ng mga sindikatong pupunta roon. Maraming mabibigat na tao, mga halangang kaluluwa na kayang-kaya rin pumatay. Isang malalim na buntong hininga na naman ang ginawa ni Harry. Nakahawak siya sa kanyang sentido. Bigla na lang sumakit ang ulo niya sa kakaisip kung ano ang pwede nilang magawa. Sa mga sandaling yon, ay doon na muna sila nagpalipas ng oras. Nakatambay lang sila sa bakuran. Malamig na ang simoy ng hangin kaya humiram muna sila ng jacket kay Mang Darius. Malalim ang iniisip nila, lalong-lalo na si Harry. Hindi pa rin kasi nawawala sa utak niya ang kanyang ama. Hindi niya mapigilan na isipin kung ano nga ba ang nangyari kay Don Marcos. Iniisip mo pa rin ba ang tatay mo? Sir, ang galing mo. Paano mo naulaan? Sinong hindi makakahula? Tingnan mo yung mukha niya, malapit nang umiyak eh. Kahit naman naging masama ang tatay ko, siya pa rin ang pamilya ko. Ang pamilya, tinuturing kang pamilya. Ang tanong, pamilya ka ba para sa kanya? Hindi, di ba? Kailangan mo nang tanggapin na tapos na ang mission mo para kumbinsing magbago si Don Marcos. Sarili mo naman ang isipin mo. Gumiti na lamang ng pilit ang binatang si Harry. Pero ang totoo, nakakaramdam pa rin siya ng lungkot. Hindi niya kasi maisip na mag-isa na lang siya sa buhay. Sir, eto, suggestion lang naman to ha. What if gamitin natin si Don Marcos para makasali tayo sa auction? Omar, hindi nga makausap na maayos ang taong yun. Paano natin makukumbinse yun? Suggestion lang naman sir eh. Hindi tayo sasali sa auction. Focus tayo sa plano ni Mang Darius. Maya-maya lamang ay pumasok na rin sila sa loob para makapagpahinga. Kinabukasan ay tinanghali na rin sila ng gising. Pagbangon nila ay wala na si Mang Darius sa higaan. Nang dumungaw sila sa bintana, nakita nilang may mga kausap ng tao ang matanda. Nang umalis sa mga yon, ay sa kanila nilapitan si Mang Darius. Sino po yung mga yon? Mga manunugis at yung isa, antingero. Nagpadala ako ng sulat sa mga pinuno nila para masimula na ang plano sa Biyernes. Ganun po ba? Siya nga po pala. Babalik po kami sa mansyon ngayon. Magbabakasakali kami na wala na mga aswang doon. Kukunin po sana namin yung armas na nakatago sa ilalim ng kama ko. Hahanapin ko rin sa mansyon kung saan inilagay ni Papa yung mga armas niya. Oy sige, mag-iingat kayo ha. Matapos makapag-almusal ay lumarga na rin sila. Pagdating nila sa mansyon, wala na ang bangkay ng mga tauhan ni Don Marcos. Hindi nila alam kung saan napunta ang mga yon. Kahit isang bangkay ay walang natira. Baka kinuha nila lahat para meron silang makain. Sa amin sa Kapis,
Ang ginagawa ng mga aswang kapag may nakikita silang bangkay pagkatapos ng gera ng pulis at rebelde, kinukuha nila para kainin din. Baka nga ganun din ang ginawa nila. Maganda na rin yun, para wala na tayong i-dispatch ang mga katawan. Tara, pumasok na tayo. Naglakad na sila papasok ng mansyon. Dumiretso sila sa kung saan naroon ang lagusan patungong underground. Pagdating nila roon, wasak na rin ang pindutan. Agad na nabahala si Harry sa inabutan nila. Ay baka nakuha na ng mga aswang ang kanyang ama. Napansin ni Lindo na parang bumakas ang lungkot sa mukha ni Harry. Inakbayan siya nito at inalog-alog ng kaunti. Tama na rin siguro yung nangyari, tol. Kasi habang nandito siya sa mundo, parami lang ng parami ang mga masasama niyang ginagawa eh. Oo, tama ka. Siguro nga ganun na lang talaga ang iisipin ko. Nilisan na rin nila ang silid na yon at tinungo na rin nila ang silid ni Harry. Lahat ng baril na naipon ni Harry ay kinuha na nila. Kagabi ko pa ito gustong itanong eh. Saan mo nakuha ang lahat ng ito, sir? Tuwing bibigyan ako ni Papa ng pera, bumibili ako ng baril. Bata pa lang ako gusto ko na magkolekta ng totoong baril. Ngayon, hindi ko inakala na gagamitin ko rin pala ang mga ito. Siya nga pala, libutin natin ang buong mansyon. Hanapin natin ang iba pang mga armas na tinatago ni Papa. Alam ko na meron din siyang mga baril Magagamit natin ang lahat ng yun sa Biyernes. Ngumiti ng pilit si Harry. Nilapitan niya ang dalawang binata at muling nagsalita. Binibigyan ko kayo ng chance na umatras dito dahil hindi nyo naman talaga to obligasyon Baliw ka ba? Tingin mo iiwan kita rito? Isa pa, probinsya na natin ang pinag-uusapan. Hindi na ito tungkol sa tatay mo. Kung tungkol pa rin to sa tatay mo hindi talaga ako sasama. Ako rin, sir. Sasama ako. Loyal ako sa inyo, mga sir. Maraming salamat mga tol Pero sana makaligtas tayo sa haharapin natin. Gusto ko makasama pa rin kayong dalawa pagkatapos nun. Kayo na lang ang meron ako. Matapos ang usapan na yon ay hinalugog na rin nila ang buong mansyon. Inabutin sila ng ilang oras sa kakahanap ng mga armas ni Don Marcos. Dakong 11:00 na nang matagpuan naman nila ang isang sekretong pinto sa opisina ng ama ni Harry. Nasa ilalim ito ng carpet. Nang pumasok sila roon, ay doon na nila nakita ang iba't ibang uri ng baril. Marami din pera ang naroroon. Nalula sila dahil limpak-limpak na salapi yun. Bukod pa roon, may mga kahon-kahon ding nakatambak. Nang buksan ni Harry ang kahon, dito na nga niya nakumpirma na ang mga laman pala ng kahon na dinideliver nila ay mga droga. Sinasabi ko na nga ba Sir, ang daming pera nito. Mukhang pwede na natin itong gamitin sa auction. Kailangan natin malalaking bag. Ngayon din. Bilisan natin bago pa may ibang makaalam na nandito tayo. Sako ang kinuha nila dahil wala silang makitang bag. Inilagay nila ang mga pera sa sako at saka isa-isang ipinasok sa van. Nagmamadali sila dahil sa oras na may makakita sa kanila, mapagkakamalan pa silang magnanakaw. Nang maisakay na nila ang mga armas at pera sa van, hindi na sila nagsayang pa ng oras. Umalis na rin sila doon at sinimulan na rin bumiyahe pabalik kay Mang Darius. Tama ba na pakialaman natin tong pera? Kahit na alam naman natin galing to sa kasamaan? Wala naman tayong choice Ito lang ang magliligtas sa probinsya natin kontra sa mga aswang na yon. Isa pa, masasamang tao rin naman ang nasa auction Kaya itong pera na to, kanila na. Ang malaga sa atin ngayon ay makuha ang kabibe. Yun lang ang dapat mapunta sa atin. Pwede bang kumuha dito kahit isang bundle? Hindi pa kasi ako nasasahuran ni Don Marcos ng 4 na buwan 4 na buwan kang walang sahod? Oo, sir Mula na mag-adik ang papa mo, nakalimutan na yatang hindi libre ang serbisyo ko. Pambihira. O sige na, kumuha ka na dyan. Basta kaya ng konsensya mo na ibigay yan sa pamilya mo kahit galing sa masama yan. Wala naman akong pamilya, sir Mag-isa na lang ako. Saan mo gagamitin ang pera? Ibibili ko na lang ng gusto kong bilhin. Para bago man lang ako mamatay maranasan kong magkaroon ng mga matagal ko ng pinapangarap. Hindi ka mamamatay mabubuhay tayong lahat. Ano naman ang plano mong bilhin? Gusto kong makabili ng bahay at sasakyan. Napangiti na lang si Omar. Ganon din naman si Harry at Lindon.
Pero nawala ang ngiti nila nang may pahabol pang sinabi si Omar. At maraming babae na magaganda at sexy. Ilang sandali lang ay nakabalik na rin sila sa kinaroroonan ni Mang Darius. Inabutan nilang maraming tao sa bakuran nito. Naroon na rin kasi ang iba pang leader ng mga antingero at manunugis. Pero tumigil ang mga yon na makitang pumarada na sila sa harapan. Lumapit agad sa kanila si Mang Darius. Mabuti naman at nakabalik kayo. Mang Darius, may dala kaming malaking halaga ng pera. Sasali kami sa auction. Delikado, sigurado ka ba? Opo, buo na po ang loob ko. Kung yun lang ang paraan para mailigtas natin tong probinsya na to, gagawin ko, Mang Darius. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung bakit ginagawa ko ito eh. Kung tutuusin, wala na itong kinalaman sa tatay ko. Pero palagay ko, kailangan ko talaga itong gawin. Palagay ko, ito lang ang paraan para makumpleto ko ang sarili ko. Kaya sana, suportahan niyo ako sa desisyon ko. Isusugal ko ang buhay ko para sa laban na to. Bumuntong hininga na lahat mga matanda. Mabilis na nagdaan ng mga araw, dumating na rin ang araw ng Biyernes. Pagsapit pa lang ng alas 5 ng hapon, inihanda na rin nila ang kanilang mga kailangan. Pera, armas at mga tao. Lahat ng ito ay kargada na. Handang-handa na rin ang mga manunugis at antingero na makakasama nila sa misyon na ito. At habang nasa bakuran pa sila ni Mang Darius, nagsagawa na muli sila ng dasal. Gagabayan tayo ng poong may kapal. Kailangan lang natin magtiwala sa mga sarili natin. Matapos ang kanilang pagdarasal, ay sumakay na rin sila sa kanya-kanya nilang sasakyan. Magkakasamang 3 sa iisang van. Habang sila Mang Darius naman ay may mga sarili ding sasakyan. Habang nasa biyahe, ramdam ni Hari ang kaba sa dibdib niya. Ito ang unang pagkakataon na sasabak siya sa malaking gulo na maaring ikamatay niya. Pero desidido na talaga ang binata. Hindi na siya aatras dahil ito naman talaga ang sinasabi ng kanyang puso. Sa kabilang banda, naalala na naman niya ang kanyang ama. May kaunting lungkot pa rin siyang nararamdaman. Pero palagi niya lang iniisip na mainam na rin na wala ang matandang yon. Nang sa ganon, wala na itong mapirwisyong tao. Kalahating oras lang ang lumipas ay nakarating na rin sila sa kinaroroonan ng venue. Isa itong malawak na warehouse na luma na. Nakatirik ang warehouse sa isang malawak na kapatagan at wala man lang katabing mga gusali. Tangi mga damo lang ang meron doon at ilang mga bulok na sasakyan na nakatambak. Sa labas pa lang, natatanaw na nila ang mga lalaking nakasuot ng tuksido. Unang tingin pa lang, alam na kagad nila mga bodyguard yun ng mga malalaking tao. Pinarada na muna nila ang sasakyan sa gilid. Isinuot na rin nila ang kanilang pang-disguise para hindi sila mamukaan sakaling may kakilala rin sila roon. Kikilos lang tayo na parang isang bigating tao ha. Wala kayong kakausapin na iba dahil magpapanggap kayong bodyguard ko. Yes, boss! Sir, paano kapag ikaw ang nahalata? Hindi yan. Pakitaan ko lang ng pera yung mga nagbabantay, mananahimik na yan eh. Nang masigurong nakahanda na ang lahat para sa kanila, lumabas na rin sila ng van. Maangas ang lakad nila. Nakasuot pa sila ng kulay puting pampormal. Habang si Omar at Lindo naman ay naka-shades. Malapit na tayo. Kalma lang kayo ha. Nang makalapit na sila sa entrance, tiningnan sila ng 2 nagbabantay. Matalimang tingin sa kanila noon, pero hindi sila nagpatinag. Lumapit sila at binuksan lang sandali ni Lindo at Omar ang dala nilang malalaking bag. Pinapasok na sila kaagad. Maganda ang pagkakaayos sa loob. May entablado, itim na tela pa ang ginamit sa mga lamesa at may mga wine glass pa. Meron din mga waiter na hindi mapakali kakaalok ng alak. Pumesto silang 3 sa bandang dulo, kaliwang banda. Maya-maya lang, nagsimula na rin ang pataasan ng presyo nang ilabas na rin ng kabibe na nakalagay sa kwadradong salamin. Boss, papalag ba agad tayo? Hindi. Titingnan na muna natin kung hanggang saan ang pinakamataas na bid. Yun ang mas tataasan natin. Sakaling makuha natin ang kabibe, ihandaan niyo mga baril nyo. Hindi natin maiuwi ang kabibe ng madali. Sigurado akong narito rin sila mang-combat. Tumango lang ang 2 niyang kasama. Ilang sandali pa ay umabot na rin sa 50 million ng bid
para lang sa isang kabibe na halos kasing laki lang ng tsinelas ng bata. Nagpatuloy ang bidding. Hindi na nga nila namalaya na umabot na ito ng 150 milyon. Sa puntong ito, tila wala nang nais na taasan pa ang offer na yon. Tuwang-tuwa na sana matandang babae na nanalo sa pataasan pero biglang sumigaw si Harry. 300 million pesos! Napatingin sa kanya ang lahat ng naroon. Ang iba pa nga ay hindi makapaniwala sa sinabi niya. Pero wala nang pakialam si Harry. Basta ang mahalaga sa kanya ay tinodo na niya ang lahat ng dala nila. Napuno ng bulong-bulungan ang buong venue. Galit na galit sa kanya ang matandang babae. Kulang na lang ay murahin siya nito. Pero wala itong nagawa dahil doble ang halaga na binigay ni Harry. Lumapit sa kanya ang host ng event at ibibigay na sana ang kabibe nang bigla namang may sumigaw pang isa. Hindi napansin ni Harry na nasa harapan lang pala nila ang taong yun. Madilim kasi sa venue. 400 million pesos! Mas lalong nabaliw ang mga tao sa loob. Gulong-gulo na rin ang iba kung bakit umabot na sa ganung kalaking halaga ang bidding. Humarap si Don Marcos kay Harry. Sabog pa rin ito pero nakilala siya ng ama. Tingin mo sa akin, patay na? Masamang damo ko, Harry. Isa pa, hindi ako tanga para mapatay ng walang kwentang aswang na yon. Bakit ka nandito? Anong kailangan mo sa kabibe? Bukod sa ginalaw ko si Mandy, alam mo ba ang isa pang dahilan kung bakit nila ako gustong patayin? Gusto nilang makuha ang pera ko para makasali rito. Kaso, nabuhay ako. Ang talino ko talaga. Akalain mo yon. Itong kabibi na pinagtatalunan dito, ito rin pala ang kailangan ng mga lintik na aswang. Alam mo ba kung bakit gusto kong makuha ang kabibi? Kasi may nakausap na ako sa Amerika. Bibilhin niya to ng 3 bilyon sa akin. Narinig ng lahat ng taong naroon ang sinabi ni Don Marcos. Mas lalong lumakas ang bulungan nila at binalot na ng kanya-kanyang opinyon ang sinabi ng Don. Mga ilang sandali lang binigay na rin ng host ang kabibe. Iniabot naman ng mga tauhan ni Don Marcos ang 4 na bag sa host. Kahit kailan talaga, wala ka ng ibang inisip kundi ang pera. Hari naman, hinayaan na nga kitang galawin ang pera ko. Huhusgahan mo na naman ako. Kung barilin kita ngayon. Dumukot ang baril si Don Marcos. Agad din namang dumukot ang baril si Lindon at Omar. Tinutukan naman sila ng mga bata ng Don. Sana, napatay ka na lang ng mga aswang kung hindi ka rin naman magbabago. Lulong ka na, Papa. Wala ka ng puwang sa mundong ito. Ikaw ang walang puwang sa mundong ito dahil wala ka namang ambag sa lipunan. Kailangan mong ibigay sa akin ang kabibe, Papa. Diyan nakasalalay ang buhay ng maraming tao sa probinsyang ito. Ikaw yata ang sabog eh. Anong dito nakasalalay? Anong gagawin ng mga tao rito sa kabibe na ito? Kakainin? Ang tigas-tigas nito? Nagtawanan ng mga tao at habang nagdadaldalan sila, hindi nila namalaya na ang mga aswang ay nakapasok na rin pala. Ang iba ay nagpanggap ding kasali sa auksyon. Hindi mo naiintindihan, Papa. Kapag nakuha ng mga aswang ang kabibe na yan, kaya nilang kontrolin ng mga tao kapag pinatunog na nila yan. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Ibigay mo na yan sa akin. Kasi kung hindi, ayoko nga. Kaya manigas ka. Naglakad na paalis si Don Marcos na dala ang kabibe. Nakatutok pa rin ang mga baril ng mga tauhan nito kina Harry. Nang malapit na sila sa entrance, bigla na lang isang lalaki ang tumayo at lumapit kay Don Marcos. Sinaksak nito ang Don. Pero pinagbababaril naman ang lalaki ng mga kasama ni Don Marcos. Hindi naman maluba ang tinamong sugat ni Don Marcos dahil sa braso lang naman ito tinamaan. Pero ang pangyayaring yon ay tila naging mitya ng gulo sa loob ng venue. Lahat ay dinaan na sa dahas ang pagnanasa na makuha ang kabibe. Meron ng barilan hanggang sa nabitiwan na rin ang kabibe at nasipa-sipa na. Nasaan na yung kabibe? Sir, nakita ko. Naroon, nasa ika-6 na lamesa mula rito, sa ilalim. Gumapag sila palapit doon. Sinamantala nilang nagkakagulo ang mga tao nang makuha na nila ang kabibe. Pasimple silang bumalik. Hinanap nila ang isa pang daan na pwede nilang labasan. Pero pagtayo nila, niratrat sila ng bala ng mga tauhan ng Don.
Nakasabay na rin ang iba pang nasa auction na meron ding baril. Mabuti na lang ay mabilis silang nakapagtago sa mga malalaking drum. Mauna na kayo, sir. Ako nang bahala sa mga ito para hindi na sumunod. Hindi! Sasama ako rito. Mauna ka na, pre. Ha? Paano kayo? Kailangan mo makarating kina Mang Darius. Nasa damuhan sila. Naroon, puntahan mo na. Paalis na sana si Hari nang makita na nilang pumasok na ang mga aswang sa venue. Pinaglalala ng mga yon ng mga tao. Mababangis sa mga aswang. Kaya sa isang iglap lang, halos lahat ay napas lang kaagad. Kailangan na pala nating umalis. Nandito na sila. Mabilis nilang nilisan ang lugar na yon. Paglabas nila ng warehouse ay hindi nila inakalang may mga armadong lalaki pa palang naghihintay roon. Wala silang nagawa kundi ang dumapa at pumalag. Lintik naman buhay na to. Nasaan na ba yung mga binigyan natin ng baril? Walang resback? Wala naman tayong napag-usapan na kailangan nilang bumakap sa atin eh. Ang napag-usapan, kapag nakarating tayo sa kanila tayo i-assist. Wala ba silang common sense na nagkakagulo na rito? Mga sir, wala na tayong oras para magtalo. Papalapit na sila. Tapos may mga aswang pa sa loob ng warehouse. Doon tayo dumaan. Mas malapit doon para makarating tayo sa van. Mabilis silang gumapang patungo sa mga sasakyan na nakatambak. Nang subukan nilang tumayo, tinamaan si Omar sa balikat. Dahil sa sugat nito, mas lalo tuloy nilang naakit ang mga aswang. Bilis! Huwag niyo ko intindihin! Tumakbo sila ng mabilis hanggang sa marating na nga nila ang van. Pagpasok nila sa loob ay agad nilang pinaandar ang sasakyan. Kita pa nilang lumapit pa ang mga armadong lalaki sa kanila. Pinagbababaril sila kaya nagkanda basag-basag ang mga salamin. Natigil ang mga yun nang biglang dumating na naman ang mga aswang. Sinamantala nila ang pagkakataon para makaalis. Ang kaso nga lang, biglang pumutok ang gulong nilang nasa harapan. Yung pala, binaril na rin ng mga aswang ang gulong nila para hindi sila makaalis. Lumabas sila ng sasakyan at balak na lang sanang tumakbo papunta sa damuhan. Pero biglang lumitaw ang mga aswang sa paligid. Bakit ba kasi hindi nalang sumama si Mang Darius eh? Para nabasag na niya tong kabibi kagad. Hindi ka ba nakikinig? Hindi siya pwedeng sumama dahil mas magiging agresibo ang mga aswang sa auction. Huwag na tayo magtalo, sir. Napapalibutan na nga tayo eh. Wala mo na magpapaputok. Magkakadikit lamang silang tatlo habang nasa harapan nila ang mga aswang. Naglalaway ang mga yon. Gigil na gigil sa kanila. Ilang sandali lang din ay dumating na rin ang mag-amang Combat at Mandy. Sir Harry, bakit mo to ginagawa? Akala ko ba hindi ka katulad ng ama mo? Anong ibig sabihin nito? Ang ginagawa ko hindi na tungkol sa tatay ko. Tungkol na ito sa kapakanan ng buong probinsya. Mandy, niloko mo rin ako eh. Matagal nyo na palang binabalak na makuha ang kabibe para kontrolin ang lahat ng tao rito. Masama rin ang hangarin ninyo. Kaya hindi ko hahayaan na magtagumpay kayo sa masama nyong binabalak. Wala kang alam kung ano ang pinagdaraanan naming makuha lamang ang bagay na yan. Kung gusto mong mabuhay, ibigay mo sa amin ang kabibi na yan. Kung mabubuhay man ako na kayo ang kumukontrol sa sarili kong katawan, mas pipiliin ko pang mamatay ngayon. Kaya pasensya ka na, Mang Combat. Pero magkakamatayan tayo ngayong gabi. Kung yan ang gusto mong mangyari, wala na akong magagawa. Isasama na kita sa mga dapat pabura. Hindi dapat ako nagtiwala sa iyo, Sir Harry. Masama ka rin palang tao. Hindi mo maintindihan ang ginagawa ko kasi kahit kailan, hindi mo naranasang maging tao, Mandy. Totoong may malasakit ako sa'yo, pero hindi ko inakala na ganito pala kayo. Mga aswang na walang ibang iniisip kundi ang pagharian ng probinsyang ito. Hindi na nagsalita sila Mang Combat. Wala na rin sinayang na sandali ang tatlo. Pinaulan na nakagad nila ng bala ang mga aswang gamit na ang matataas na kalibre ng baril. Pero mabibilis at talaga namang maliliksi ang mga aswang. Wala silang matamaan. At sa mga sandali ding yun ay para silang nakakaramdam ng hilo. Tingin ni Hari may ginagawang kakaiba ang mga aswang para mawala sila sa wisyo. Hanggang sa nabitiwan na lamang nila ang baril at napaupo na lamang sila sa gilid ng van. Muling lumapit sa kanila ang mga aswang. Agad na kinuha ni Mang Combat ang kabibe. Tumatawa pa ito ng malakas na parabang nababaliw. Sa wakas, napasa kamay na rin natin ang mahiwagang kabibi. Matutupad na matagal natin pinapangarap. Mapapasa atin na ang probinsyang ito.
mababawi na natin kung ano ang nawala sa atin. Ibalik mo sa akin yan. Nakikiusap ako sa iyo. Hindi ka nagtagumpay, bata. Kaya hanggang dito na lang ang kabayanihan ninyo. Nasa aktong patutunugin na sana ni Mang Kombat ang kabibe nang biglang may tumarak na palaso sa bandang balikat nito. Naalarma ang mga aswang nang marinig nila ang sigawan naman ng mga manunugis at antingero. Sa puntong ito, kita nilang tila na bahala ang mga nilalang na yon. Muling tinamaan si Mang Kombat ng palaso sa kamay, dahilan para mabitiwan nito ang kabibe. Dumating naman si Mang Darius at kinuha nito ang kabibe. Noong mga sandaling yon, ay nagsitaguan ang mga aswang sa mga puno. Lumapit sa kanila si Mang Darius at pinisil nito ng malakas ang kamay nila. Dahil dito ay unti-unting nawala ang kanilang pagkahilo. Buti na lang dumating ka. Nasaan ang punyal? Basagin mo na ang kabibe. Hindi yung ganong kadali. Kailangan ko pang magsagawa ng ritual para maging epektibo ang punyal. Pambihira naman oh. Bakit hindi mo pa ginawa yung ritual kanina? Kailangang hawak ko ng kabibe dahil saglit lang gagana ang ritual. Segundo lang. Hali kayo, sundan niyo ako. Nasa bandang gubat ang inihanda kong pagriritualan. Habang nagkakagulo roon, ay sinamantala nila ang pagkakataon para makasimple ng alis. Nakarating sila sa kagubatan. Inabutan nila ang mga kandilang nakapabilog. Katakatakang hindi namamatay ang apoy ng mga yon kahit na medyo malakas ang hangin. Sa gitna naman ng mga kandila, umupo si Mang Darius. Hawak nito ang punyal at ang kabibe. Binuksan ng matanda ang librong kulay berde at may kung ano-ano itong binasa roon. Matagal pa ba yan? Nararamdaman ko nang nandito na sila oh. Huwag mong kausapin si Mang Darius. Mawawala siya sa focus. Mga ilang sandali lamang, naramdaman na rin nila na may mga aswang nang nakasunod sa kanila. Naririnig na nila ang mga angil. At kalaunan nga, lumabas na rin mula sa dilim ang mag-amang Mandy at Kombat. Masyado niyo akong pinahihirapan. Inuubos niyo na ang pasensya ko. Mga aswang, lusumin at patayin ang mga yan. Kailangan nating makuha ang kabibe. Hindi nagpatinag ang tatlong lalaki. Pinagbababaril nila ang lahat ng aswang na magtatangkang lumapit. Sa puntong ito, pinagagawa na nilang patama ng mga yon. Pero may mangilan-ngilan na ring nakakalapit sa kanila. Muntikan na ring maabot ng isang aswang si Mang Darius, pero buti na lang ay asintado si Omar. Nakapalibot silang tatlo sa albularyo habang nagpapaulan sila ng bala. Nakaluhod pa nga ang isa nilang tuhod. Malapit na yata maubos ang bala ko. Ako rin sir. Anong gagawin natin? Lalaban tayo kahit na ikamatay natin. Hindi tayo pwedeng tumigil. Kailangan matapos ni Mang Darius ang ritual. Lumipas pa ang ilang minuto, tuluyan nang naubos ang kanilang bala. Pampalo na lang ang silbi ng hawak nilang mahahabang baril. At sa puntong ito, si Mang Kombat na ang nakalapit sa kanila. Kinalaban nila matandang aswang. Habang si Mandy naman ay nagtatangkang makalapit kay Mang Darius. Buti na lang ay nasunggaban nito ni Omar. Pinagsasapak ni Omar ang babaeng aswang. Pero dahil mas malakas ito sa kanya, hindi rin siya umubra. Binalagbag ng mag-ama ang tatlong binata. Pero bago pa makalapit ang mga yon kay Mang Darius, dumilat na ang albularyo. Kinuha na nito ang kabibi at ang punyal. Kombat, katapusan mo na ngayon. Katapusan na ng inyong lahi. Wag! Wag mong gawin yan! Pakiusap, wag! Wag-wagin yung mukha niyo. Malakas na sinaksak ni Mang Darius ang kabibi para itong salamin na kagad na nabasag. Dahil sa ginawa na matanda, unti-unting kumukulubot ang mukha ng mag-amang aswang. Hanggang sa maya-maya lang ay tuluyan na nga silang nanigas at bumagsak sa damuhan. Natalo na natin ang mga aswang. Ligtas na ang probinsya natin. Bumuntungin nga na lamang si Hari. Hapong-hapo na sila. Noong mga sandaling yon, inakala nila na tapos na ang gulo. Pero laking gulat na lamang ni Hari nang biglang lumitaw si Don Marcos sa gilid. May hawak na itong itak. Akmang tatagay na nito si Hari pero nakailag ang binata kahit sugatan. Walang hiya kang tao ka. Bilyon na sana ang pera ko ngayon. Pero dahil sa'yo, naging bato pa. Papatayin kita! Tinagataga nito si Hari. Ilang beses namang umilag ang binata pero sa huli, nadapa na rin ito.
Akmang tutuluyan na siya ng kanyang ama nang biglang pinukol ni Mang Darius ang punyal. Tumama ang patalim sa dibdib ni Don Marcos na naging dahilan para bumagsak ito. Walang iya ka. Kinasusok lamang kitang tao ka, Hari. Hanggang sa uling hininga mo, hindi mo lang kita nakitaan ng potensyal na magbago. Paalam, Papa. Kailangan mo nang mawala para mabawasan ang masasamang tao sa mundong ito. Hindi rin tumagal ay nalugutan na ito ng hininga. Aminadong nalungkot si Hari sa nangyari sa kanyang ama. Pero hindi rin niya pwedeng palagpasin ang lahat ng ginawa nito sa kanya, sa iba at sa mga taong inabuso nito. Nakamit nila ang tagumpay sa labanan na iyon. Hindi natuloy ang balak ng mga aswang na maghari sa lupain ng mga tao. Marami ang mga nagbuwis ng buhay. Marami ang kinailangan mawala para muling makamit ang kapayapaan. Makalipas ang 6 na buwan, hindi na talaga binalikan ni Hari ang mansyon. Kahit na pamana sa kanya yun ng kanyang ina, wala na siyang dahilan para manirahan pa roon. Marami na kasing pangit na alaala ang naroon. At kung hindi siya aalis roon, para na rin siyang namumuhay sa pangit na nakaraan. Sa ngayon, nasa baryo na rin siya kung saan nakatira si Mang Darius. Simple lamang ang pamumuhay niya roon. Malayong malayo sa karangyaan na kanyang kinamulatan. Pero kahit na ganoon, masaya siya dahil dito na niya natagpuan ang tunay na kapayapaan. Anong oras mapupunta si Lindon at Omar? Para naman makapagsimula na rin ako magluto rito. Ang sabi kasi nila tutulungan nila ako magluto ng sisig para maaga tayo makapag-inom mamaya. Papunta na po yun. Ito talaga si Mang Darius Inom na Nauna namang tumakas kapag lasing na. Nagtawanan na lamang silang dalawa. Sa ilang buwan na nilang makakasama, para na rin si Darius ang tinuturing niyang pangalawang ama at sa kanyang bagong pamilya na tinuturing. Masaya siyang hinaharap ang bawat umaga na wala nang iniisip pang problema. Wakas,